Celebox. Maagang dumating si Arya del Rosario, 26 years old. Simple lang ang bihis niya, pero disente at presentable. May dalang Starbucks coffee, folders at laptop bag. Tahimik siyang pumasok sa kanilang opisina. "Good morning, Sir Ivan." Walang sumagot. Dumiretso siya sa desk ni Ivan Montenegro, 28 years old naman, matipuno, laging seryoso ang muka at abala ito sa pag-check ng laptop. Late ka ng 3 minuto. Po? Pero sir, 8:27 pa lang po ngayon. Ang meeting natin ay 8:30. At kung gusto mong makuha ang respeto ko, dapat nandito ka na ng 8:15. Next time, don't give me excuses. Just do your job properly. Napayuko si Arya, pigil ang emosyon. Tahimik siyang inilapag ang kape sa lamesa. "Pasensya na po sir, hindi na po mauulit." Tiningnan ni Ivan si Arya sabay abot ng makapal na folder. Review this contract. I want a summary by 10 a.m. No typos. No formatting errors. Kung may isa kang pagkakamali, ikaw na mismo mag-aayos ng lahat ng documents sa archive. Isa-isa. Nag-aalangang tumango si Arya. "Opo sir." Lumabas si Arya ng opisina, halos pigilan ng buntong hininga. Habang naglalakad sa hallway pabalik sa sariling mesa ay napatingin sa kanyang ibang empleyado. "Grabe si Sir Ivan na naman. Kawawa si Miss Arya. Araw-araw na lang siyang ganyan. Parang may personal na galit." "Oo nga eh. Si Miss Arya pa naman ang bait-bait. Tahimik, masipag, tsaka palaging maaga." Napakunot noo si Arya pero hindi na lang umimik. Bumalik siya sa cubicle niya at agad sinimula ng trabaho. Kita ang tensyon sa kanyang muka habang binubuklat ang kontrata. Pagkatapos ni Arya sa pinapagawa ni Ivan ay agad niya itong ipinasa at nagtungo siya sa pantry. Hawak ni Arya ang kape. Nakatayo siya sa gilid at tila hindi mapakali. Biglang dumating si Kara, ang office mate niyang palakaibigan. "Uy Arya, break mo na ba? Kanina ka pa tinatawag ni Sir Ivan?" "Ha? Bakit po?" "Ewan, mukhang bad mood na naman siya. Ingat ka ha?" Sabay tapik sa balikat ni Arya. Nagtataka si Arya bakit na naman siya nito pinapatawag. Mabilis na umalis si Arya pabalik sa opisina ni Ivan. Pagkabasok ni Arya ay nakita niyang may hawak si Ivan na papel at mukhang iritado. "Ito bang summary na ginawa mo?" "Opo sir, sinunod ko po yung format na..." Napatigil si Arya sa pagsasalita nang sumigaw si Ivan. "Format? Ito bang margin na to? Sinunod mo? Ilang beses ko bang sinabi na 1.5 spacing dapat? At tong typo dito sa second paragraph. Nakita mo ba?" Hindi agad nakaimik si Arya. "Pasensya na po sir, aayusin ko po kaagad." Nanginginig ang boses ni Arya at mas lalong tumaas naman ang boses ni Ivan. "You always say that. Aayusin ko na, pasensya na po. Pero paulit-ulit pa rin ang pagkakamali mo. Kung hindi ka marunong magbasa ng instructions, then maybe this job isn't for you." Napayuko si Arya. Kita sa mukha niya ang pigil na luha. "Opo sir, pasensya na po." I want a corrected version in 20 minutes. And from now on, double-check everything you send me. Is that clear? "Yes sir." Tahimik na lumabas si Arya. Pagkalabas niya ay nagsara siya ng pinto at dumiretso sa CR. Nasa loob ng cubicle si Arya. Tahimik, tumutulo ang mga luha. Pinipilit niyang huwag humikbi. "Hindi ko naman alam kung anong mali ko. Wala naman akong ginagawang masama. Pero araw-araw na lang. Bakit ako?" Pinasadahan niya ng tissue ang kanyang muka at lumabas ng cubicle. Tumayo sa harap ng salamin at pinilit ngumiti. "Okay, kaya mo to. Hindi ka pinalaki para sumuko. Smile lang, Arya. Smile lang." Kinabukasan, maaga na namang gumising si Arya. Kabado siya pero pinilit niyang compose ang kanyang sarili. May presentation ng department. Nasa harapan ni si Arya at si Ivan ay nakaupo. Seryoso, tahimik, ngunit nakatitig sa kanya.
Kabado man si Arya pero nagpatuloy siya. And for the quarter 2 report, we recommend the revision of supplier agreements to match the current forecast and ensure timely delivery. Tahimik ang buong room, tumango ang ibang executive. Si Ivan ay hindi pa rin kumikibo. Good job, Miss Del Rosario. Malinis ang pagkakapresent. Tumayo si Ivan at nagsalita sa malamig na tono. Next time, practice speaking with more confidence. This is a boardroom, not a classroom. Tahimik ang lahat. Tila napahiya si Arya sa harap ng lahat. Tinapik siya ng katrabaho sa balikat bago naupo. Tahimik na naglalakad si Arya. Umakyat siya sa rooftop, dala ang bottled water. Umupo siya sa bench at tumingin sa mga ilaw ng syudad. Bakit ganon? Ginagawa ko naman yung lahat. Wala ko nilalaktawan. Hindi ako sumasagot, hindi ako lumalaban. Pero bakit parang kulang pa rin? Biglang may boses sa likod niya. Lagi kang umakyat dito kapag ganitong oras. Malamig ang tono ng boses ni Ivan. Nagulat si Arya at napalingon. Sir? Ako po, minsan lang po. Gusto ko lang po ng tahimik na lugar. Hindi ba't bawal ang extended stay after our work hours? Tumango si Arya na nahihiya. Opo, aalis na rin po ako. Tumayo si Arya. Lalampasan na sana niya si Ivan pero nagsalita ito. Hindi ko inaasahan na magtatagal ka sa trabaho mo. Napahinto si Arya sa paglalakad. Po? Mahina ang boses ni Ivan ngayon na tila may pinipigilang emosyon. Most assistants na dumadaan sa akin, sumusuko sa loob ng ilang buwan. O isang buwan. Pero ikaw, 6 na buwan na. Hindi ka pa rin umaalis. Hindi po ako madaling sumusuko. Baka kasi akala mo, wala akong nararamdaman. Hindi ako bulag sa ginagawa mo, Arya. Alam kong masipag ka. Maayos ka magtrabaho. Nagulat si Arya at hindi makapaniwala. Po? Pero sir, araw-araw niyo po akong sinisigawan. Pinapahiya. Tumingin si Ivan sa malayo. Alam ko. Bakit po? Tahimik si Ivan at sandaling katahimikan ng namayani. Mahirap ipaliwanag. Pero hindi ikaw ang may problema. Nakatingin si Arya kay Ivan at naguguluhan. Sir Ivan! Umuwi ka na. Baka mapuyat ka na naman kakatrabaho. Naiwan si Arya sa rooftop. Hindi alam kung ano ang mararamdaman. Gulo, pagtataka o awa. Sa wakas, may narinig din akong ibang tono sa boses niya. Pero ano nga ba to? Simulan ng pagbabago o panibagong laro? 3 araw ang lumipas. Maagang dumating si Arya, bitbit ang mga bagong reports. Nakayuko siya habang dahan-dahang tinatabi ang mga papeles sa lamesa niya. Walang ibang empleyado maliban sa janitor at si Ivan na nasa loob ng opisina. Kaya ko to. Tuesday pa lang, Arya. Huwag kang papatalo. Biglang bumukas ang pinto ng opisina ni Ivan. Miss Del Rosario, pumasok ka nga dito. Napatingin si Arya. Agad na tumayo at pumasok sa loob ng opisina ni Ivan, dala ang clipboard. Good morning po, sir. Nakakunot ang noo ni Ivan habang nakatingin sa laptop screen. Explain this to me. Bakit ganito ang figures sa supplier report? Ano pinagagagawa mo? Nanginginig ang kamay ni Arya habang kinukuha ang papel. Po? Iyan po yung figures na sinend ng accounting kahapon, sir. Sinama ko lang po sa... Do I look like I care kung saan mo kinuha? You're supposed to verify everything before it reaches my desk. Opo, sir. I-verify ko po ulit. Pasensya na po. Tumayo si Ivan at hinampas ang folder sa mesa. Pasensya na naman. Pasensya? Ilang beses mo na yung sinasabi pero paulit-ulit ka pa rin sa kapalpakan mo. Alam mo bang dahil sa report mong yan, napahiya ako sa email thread kanina? Napaatras si Arya. Nanginginig ang mga daliri habang pilit niyang kinokontrol ang emosyon. Sir, hindi ko po sinasadya. Kung ganyan ka lang palagi, I don't see why I should keep you in this company. Hindi na nakapagsalita si Arya. Tahimik siyang tumango sabay labas ng opisina. Pumasok si Arya sa loob ng restroom at agad na nagkulong sa cubicle.
Napaupo siya sa toilet seat at niyakap ang sarili. Hindi ko na po kaya. Ginagawa ko naman ang lahat pero bakit parang kasalanan ko lahat? Akala ko okay na kami after nung sa rooftop. Pero hindi pa pala. Tahimik na dumaloy ang luha sa kanyang pisngi. Nanginginig ang balikat niya habang umiiyak. Pagod na po ako. Sandaling katahimikan, tila lumalaban ang damdamin niya. Pinilit niyang huminga ng malalim. Pero kailangan ko magpakatatag. Pagkaayos ni Arya sa sarili ay lumabas na siya. Tahimik na nagkakape si Arya sa sulok ng pantry. Dumating naman si Kara, ang ka-office mate niya. Arya! Uy, okay ka lang? Ngumiti si Arya kahit halatang namumugto ang mata niya. Okay lang ako. Medyo na-stress lang sa report kanina. Ay nako, si Sir Ivan na naman no. Kung ako sa'yo, nag-resign na ako. Hindi naman katao yung trato niya sa'yo ah. Wala naman akong ibang pupuntahan, Kara. Tsaka, kailangan ko tong trabahong to. Napabuntong hininga si Kara. Kawawa ka naman. Pero nandito lang kami ha. Pag di mo na kaya, sabihin mo lang. Salamat, Kara. Balik na ulit si Arya sa kanyang trabaho. Tahimik, focused, ngunit halatang pagod at matamlay ang kilos niya. Dumaan si Ivan sa likod niya at bigla siyang tinapik sa balikat. I scheduled the last-minute meeting. Prepare the conference room now. Opo, sir. Habang lumalakad si Ivan palayo ay saglit siyang lumingon at tinitigan si Arya. Parang may gustong sabihin pero hindi niya itinuloy. Nagpatuloy na lang siya sa paglalakad. Napahinto si Arya at huminga ng malalim at pinunasan ng mata. Kahit masakit na naman, kahit pagod, kakayanin. Hapon, tahimik ang buong floor. Kakaunti na lang ang mga tao at ang iba ay nag-uunahan ng umuwi. Ngunit si Arya ay nanatiling nakayuko sa harap ng computer at mabilis na nagtatype habang pinipilit tapusin ang isang report na kailangan na raw ni Ivan Montenegro sa loob ng 1 oras. Pawis at pagod na siya pero wala siyang reklamo. Sanay na kasi siya. Nilingon niya ang orasan. 6:00 na ng hapon. Ang sikat ng araw ay labas ay unti-unting nilalamon ng dilim. At ang liwanag ng mga ilaw sa opisina ay tila mas nagiging matalim ang bawat pag-ikot ng oras. Sa kabila ng pagod ay pinilit ni Arya na ngumiti. Konti na lang, matatapos ko na. Bulong niya sa sarili habang sinasagutan ng Excel file. Ngunit bago pa man niya ma-save ang file ay biglang sumulpot ang tinig ni Ivan mula sa kanyang likuran. Matalas, malamig at punong-puno ng inis. Arya, nasan yung revised copy ng budget forecast? Hindi ba't sinabi kong kailangan ko yun ngayon? Napapitlag si Arya sa gulat. Halos tumalo ng kanyang puso sa kaba. Agad siyang tumayo at hinanap ang kanyang boss. Hawak niya ang papel habang nanginginig ang kamay. Sir, eto na po. Pasensya na po kung natagalan. Nagka-error po kasi ang data ng... Lagi na lang may dahilan. Lagi kang may palusot. Hindi mo ba alam kung gaano kahalaga ang report na to? Natahimik si Arya. Hindi siya makatingin ng diretso kay Ivan. Pinipigilan niya ang pagtulo ng luha ngunit ramdam niya na may buhol na sa kanyang lalamunan. Isinubo niya ang pagluha kasabay ng pag-abot ng papel kay Ivan. Pasensya na po talaga sir. Ginawa ko po ang lahat para matapos agad. Tinanggap ni Ivan ang report at mabilis na sinulya pa ng mga nilalaman. Halatang iritable pa rin siya. Kulang to. Nasaan yung breakdown ng quarter 3 versus quarter 4 projections? Sir, akala ko po phase 2 report pa po yun. Hindi pa po kasi binibigay ng finance team yung full breakdown kaya minarkahan ko muna. Hindi ako interesado sa excuses mo. You're supposed to anticipate things. Hindi yung hinihintay mo palagi yung utos ko. Kung ganito ka palagi, baka hindi ka na talaga bagay sa trabaho mo. Nakakairita ka na. Parang binagsakan ng langit at lupa si Arya. Ramdam niyang bigat ng bawat salitang binitawan ni Ivan. Tumingin siya kay Ivan, ngunit malamig lang ang titig ng lalaki. Para bang wala siyang halaga. Naiintindihan ko po sir. Aayusin ko po kaagad. Mag-overtime na lang po ako para mahabol ang kulang. Good. You do better.
Walang salitang lumabas pa kay Arya. Tumangulang siya, marahan habang pinipigilang tuluyang mabiyak ang kanyang damdamin. Nang makaalis na si Ivan at makapasok sa kanyang opisina, mabilis siyang naglakad papunta sa pinakamalapit na utility room. Walang tao, tahimik at madilim. Dahan-dahang isinara ni Arya ang pinto. Tinutup niya ang bibig para walang makarinig ng hikbi niya. Nang makasiguro siyang siya lang ang naroon, ay kumawala ang lahat ng pinipigil niya. Tuluyan na siyang napaupo sa sulok ng silid at doon niya binuhos ang lahat ng sakit na pinipigil niya buong araw. Umiiyak ka na naman. Para kang bata. Palagi na lang ganyan, Arya. Lumalakas ang pag-iyak niya habang binabalikan ang bawat salita ni Ivan, bawat tingin at bawat pangaalipusta. Pakiramdam niya ay wala siyang halaga. Pakiramdam niya ay inutil siyang katulad ng laging sinasabi ni Ivan. Hindi ko na alam kung kaya ko pa. Pero kailangan ko ng trabaho para sa sarili ko. Niyakap niya ang sarili. Isinubsob niya ang mukha sa palad. Walang lakas, walang kibo. Isang babae lang na pagod pero pinipilit pang lumaban. Ngunit hindi niya alam, hindi siya nag-iisa sa sandaling yun. Samantala, nakaawang ang pinto. Nakalapit si Ivan habang hawak ang kanyang cellphone. Naghahanap sana siya ng tahimik na lugar para tumawag pero huminto siya nang marinig ang mga hikbi. Tahimik niyang binuksan ng bahagya ang pinto, sapat lang para masilip ang loob. Nagulat siya nang kanyang makita. Si Arya, nakaupo sa malamig na sahig, umiiyak at yakap-yakap ang sarili. Hindi siya nagsalita, hindi rin siya pumasok. Tumayo lang siya sa labas ng pintuan na tila tinamaan ng biglaang pagkonsensya. Iba ang nakita niyang Arya ngayon, hindi ang assistant na laging alerto at professional, kundi isang tao, isang babae, isang anak na pagod at sugatan sa mga salitang binibitawan niya araw-araw. Nagbaba siya ng tingin, mahigpit niyang hinawakan ang kanang telepono. Ilang segundo pa siyang nandoon bago siya tahimik na lumayo. Hindi man lang nagparamdam na nakita niya ang lahat. Mag-alas 9 na, wala na halos tao sa opisina. Si Arya ay nasa kanyang desk at tinatapos ang report, matamlay pero pursigido. Hawak niya ang kape na hindi na mainit. Napapikit siya sandali at pilit inaalis ang sakit sa ulo. Dumating si Kara, may bit-bit na cup noodles at isang bottled water. Uy Arya, bigay ko na to sa'yo ha. Alam kong di ka pa nagdi-dinner. Huwag mong tanggihan, baka sampalin kita. Napangiti si Arya sa kabila ng lahat. Salamat Kara, sobra. Nakita ka ni Sir Ivan kanina. Ha? Kailan? Hindi ko alam kung nakita ka niya sa utility room pero nang dumaan siya sa area namin, parang balisa siya. Hindi siya ganun dati. Napansin ko lang. Tahimik si Arya, tiningnan ang monitor at saka muling bumuntong hininga. Hindi naman siguro. Ewan ko. Pero sana makita man lang niya na tao ka rin, na hindi ka robot. Okay lang. Basta matapos ko to, makakatulog na rin ako kahit papaano. Tahimik naman si Ivan sa kanyang upuan. Tinititigan ang cellphone niya. Inilagay niya ito sa mesa sa kamarahang isinandalang likod sa upuan. Wala sa focus, malayo ang tingin. Tahimik na sinasariwa sa isipan ng itsura ni Arya habang umiiyak. Ang pagyakap nito sa sarili at ang mga salitang tila umaalingaw-ngaw pa rin sa tenga niya. Ngayon lang niya natanong sa sarili. Sumusobra na ba ako? Walang nakakaalam pero sa ilalim ng malamig niyang pananalita, may bagay na gumugulo sa kanya. May kaba at may kirot. Arya. Napailing si Ivan. Agad siyang tumayo at saka umalis ng opisina. Madilim ang paligid at malamlam ang ilaw. Mahinang tugtog ng jazz music ang umaalingaw-ngaw. Sa isang sulok ng bar ay nakaupo si Ivan kasama ang matalik niyang kaibigan ni Sir Franco Del Mundo. May whiskey sa kanilang harapan at halitang mabigat ang hangin sa pagitan nila. Tahimik si Franco habang sinisip-sip ang alak. Si Ivan naman ay seryoso ang muka pero may tensyon sa kanyang katawan. Halatang may kinikimkim. Hindi ka naman umiimik buong gabi bro. Kundi lang kita kilala, iisipin kong galit ka sa mundo.
Napabuntong hininga si Ivan, tumingin sa baso at inikot ang alak sa kadahan-dahang uminom. Siguro, galit nga ako sa mundo. Oh, bakit galit ka lang sa isang tao? Sino bang nakatrigger sa'yo ngayon? Si Arya na naman? Napangisi si Franco, pero si Ivan ay nanatiling seryoso. May bahagyang kibot sa labi pero walang sagot. Napayuko siya at parang biglang bumigat ang balikat. Alam mo, ilang beses na kitang nakitang sinigawan si Arya. Parang hindi ka naubusan ng galit pag siya ang kausap mo. Pero bro, halata namang hindi siya ang totoong kinaiinisan mo. Tahimik si Ivan at hindi siya agad nagsalita. Di ko alam kung anong ginawa ng babaeng yun sa'yo pero sa tagal na pinagsamahan natin, kilala na kita. Ang ganong klase ng galit, hindi dahil lang sa late siyang nag-submit ng report o dahil may typo sa presentation. Malalim yan, Ivan. Sobrang lalim. Franco. Arya del Rosario. Oo, siya nga. Ano ngayon? Alam mo bang anak siya ni Leticia Ramirez? Napakunot noo si Franco. Saglit siyang napatigil. Binitawan ang hawak na baso at napaatras sa kinauupuan. Wait, yung Leticia Ramirez na naging kabit ng tatay mo? Oo, siya ang ina ni Arya. Tahimik, mabigat at parang may granadang sumabog sa gitna ng mesa nila. Ina, hindi ko to alam, Ivan ha. Hindi ko rin alam nung una. Pero na makuha siya bilang assistant ko, pamilyar na agad ang apelido niya. Nung una hindi ko akalain na baka coincidence lang na Ramirez siya. Akala ko nung una nagkataon lang. Pero nakita ko yung lumang photo sa lumang email file niya at sigurado ako, siya yun. Si Leticia ang nanay niya. Bro, alam mo ba kung anong ginawa ng nanay niya sa pamilya ko? Binigyan ng sakit ang nanay ko hanggang sa huling hininga nito. Nilaso niyang isip ng tatay ko, sinira ang pamilya namin. Dahil sa kanya, lumaki akong walang direksyon. Umiiyak gabi-gabi ang ina ko habang pinipilit na maging buong pamilyang wasak na. At lahat ng yun dahil sa isang babae, sa nanay ni Arya. Pero Ivan, si Arya, hindi naman siyang nanakit sa'yo. Hindi niya pinili kung sino ang magulang niya. Hindi niya kasalanan yun. Alam ko. Saglit na katahimikan. Pero bawat tingin ko sa kanya, bawat ngiti niya, kilos niya, boses niya, para akong binabalik sa nakaraan. Parang naririnig ko ulit yung sigaw ng nanay ko. Ang pagiyak niya, ang pagtataksil ng tatay ko. Para siyang multo ng nakaraan ko na pilit bumabalik para guluhin ang buhay ko ngayon. Kaya mo siya sinisigawan. Kaya mo siya pinapahiya araw-araw. Dahil hindi ko alam kung paano siya ihiwalay sa sakit na nararamdaman ko. Franco, tuwing nakikita ko siya, naaalala ko lahat ng sugat na hindi pa rin naghihilom. Lahat ng galit na hindi ko mailabas sa patay kong ama. Lahat ng hinanakit na hindi ko maiparinig sa kabit niya. Kaya siya na pagbubuntungan ko. Bro, sobra naman yan. Alam ko. Wala siyang kamalay-malay sa lahat ng yan. At habang binubuhos mo sa kanya ang galit mo sa nakaraan, binabasag mo yung katauhan ng isang taong walang kamalay-malay kung bakit siya pinaparusahan. Tahimik si Ivan. Nakayuko at hawak ang baso ng alak pero hindi na ito tinungga. Kung hindi mo kayang patawarin ng nakaraan, huwag mong sirain ang hinaharap ng taong walang kinalaman sa kasalanan ng iba. Pero paano ko sisimulan, Franco? Harapin mo siya bilang siya, hindi bilang anak ng kabit, hindi bilang anino ng isang masamang alaala. Tingnan mo siya bilang si Arya, isang empleyado, isang babae, isang inosenteng tao na ang tanging kasalanan lang ay pinanganak sa maling panahon. Tahimik. Mabigat ang mga salitang yun kay Ivan. Kita sa mukha niya ang gulo, ang halong sakit at pagkalito. Napapikit siya at tila ba pilit binubura sa isipan ng mga alaala ng kanyang pagkabata. Ang sigawan, ang luha, ang mga sirang pangarap. Alam kong hindi madaling kalimutan yan, pero baka oras na para bitawan mo na, bro. Hindi ko alam kung paano. Magsimula ka sa pagtigil sa pananakit. Saglit na katahimikan. Tumingin si Ivan sa kaibigan. Napatingin sa mesa. Kinuyom ang palad. Kinabukasan ay tahimik ang buong floor. Halos wala ng tao sa opisina maliban kina Arya at Ivan. Sa harap ng malaking mesa ni Ivan ay nakatayo si Arya, hawak ang isang folder.
Kalmado ang muka pero nanginginig ang kamay. Si Ivan naman ay nakatayo sa harap ng bintana at nakatalikod. Sir, heto na po yung revised report. Inayos ko na po lahat ng figures at sinunod ang format na gusto ninyo. Tahimik si Ivan at hindi kumikibo. Patuloy ang titig sa labas ng bintana. Kung wala na po kayong ipapagawa, aalis na po ako. Ganyan ka na lang ba palagi? Susunod lang. Tatanggapin lahat. Kahit mali ang trato sa'yo, tatahimik ka lang. Nagulat si Arya. Hindi niya inaasahan ang tanong na yun. Napatingin siya sa likod ni Ivan. Hindi ko po alam ang ibig niyong sabihin, sir. Dahan-dahang humarap si Ivan. Matalim ang titig kay Arya. May galit, may sakit pero may bahid din ng pagkalito. Sa tuwing tinitingnan kita, pakiramdam ko bumabalik ako sa impyerno. Sa bawat ngiti mo, sa bawat kilos mo, naiisip kong babaeng sumira sa pamilya ko. Natigilan si Arya hanggang sa napabuntong hininga. Wala po akong ideya kung bakit niyo ako palaging pinaparusahan. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Alam mo na? Hindi ko po alam ang buong istorya, pero nararamdaman ko na. Hindi galit sa trabaho ang nararamdaman niyo sa akin. Personal po ito. Oo. Anak ka ni Leticia Ramirez. Kabit ng tatay ko. Dahil sa nanay mo, nasira ang pamilya ko. Nasira ang pagkatao ko. Alam ko po kung sino ang nanay ko. Alam ko rin ang mga kasalanan niya. Hindi bilang kabit, kundi bilang ina na hindi ko nakilala ng lubusan. Pero hindi ko po siya pinili. Hindi ko pa pinili ang apelyidong dala ko. Hindi ko pinili ang kasalanang pilit yung isinasaksak sa akin. Pero dala mong mukha niya. Dala mong aninong iniwan niya sa pamilya ko. Kaya ginugulo niyo ako? Kaya niyo ako pinapahiya araw-araw? Kaya niyo ako sinisigawan kahit walang dahilan? Dahil lang sa hawig ko ang taong kinasusuklaman ninyo? Nanginginig ang boses ni Arya. Nangingilid na ang luha sa kanyang mga mata pero pilit niya itong pinipigilan. Pinili kong manatiling tahimik, sir. Pinili kong maging professional. Pero hanggang kailan? Hanggang kailan ko tatanggapin ang galit na hindi naman para sa akin? Tahimik si Ivan. Nakayuko at ramdam ang bigat ng mga salitang binibitawan ni Arya. Hindi ako ang dahilan ng sakit na nararamdaman niyo. Hindi ako sumira sa pamilya niyo. Hindi ako ang naging kabit. Anak lang ako. Isa lang akong anak na nagtatrabaho ng maayos. Sumusunod sa utos. Ginagawa ang lahat para mapansin bilang isang empleyado. Hindi bilang anino ng ina kong wala na. Pero hindi ko kayang kalimutan, Arya. Hindi ko kayang tanggapin ang sakit. Hindi niyo kailangan akong saktan para gumaan ang loob niyo, sir. Kasi habang ginagawa niyo yun, ako naman yung unti-unting nawawasak. Hindi niyo ba nakikita? Hindi niyo ba naririnig? Hindi niyo ba nararamdaman? Tuluyan ang tumulo ang luha ni Arya, pero buo ang boses niya. Hindi siya umiiyak sa kahinaan, umiiyak siya sa katapangan. Ako si Arya. Hindi po ako si Leticia at hindi ko nahahayaang yurakan yung pagkatao ko dahil sa nakaraan na hindi ko naman kasalanan. Tahimik, naglakad si Arya palapit sa mesa. Maingat na inilapag ang folder. Tumingin kay Ivan, isang titig na puno ng determinasyon. Kung may mga pagkukulang po ako bilang assistant nyo, sabihin nyo ng direkta. Pero kung wala, sana po tigilan nyo na. Hindi ko po to deserve. Tahimik pa rin si Ivan, hindi makatingin kay Arya. Nakayuko at parang batang nahuli sa kasalanan. Good night, sir. Tumalikod si Arya at dahan-dahang lumabas ng opisina. Naiwan si Ivan na tahimik, nag-iisa habang bumabalik sa isip niya ang bawat salitang binitawan ni Arya. Isang linggo ang lumipas. Professional pa rin ang pinapakita ni Arya at pilit niyang huwag magpaapekto kay Ivan ngayong alam niya na ang rason nito. Maagang maaga, puno ng empleyado ang conference room. Nakatayo si Arya sa unahan, hawak ang laptop at folder. Presentasyon ng bagong project ang ginagawa niya. Tahimik ang lahat at nakikinig. So, based po sa current market trends and consumer feedback, nagkaroon po tayo ng 12% increase sa sales nung huling quarter. Ang proposal na ito ay layong i-maintain at dagdagan pa yun sa susunod na phase.
Tahimik, nakatingin ang lahat kay Arya, pero mukhang may hinihintay. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Ivan na matigas ang lakad, malamig ang tingin. What the hell is this? Naputol ang presentasyon, napalingon ng lahat, habang si Arya ay natigilan. Sir, presentation po ng marketing team regarding sa quarter 3 adjustments. This is what you call presentation? My God, Arya! Ilang beses ko bang sinabi sa'yo na I don't want a half-baked strategies? Nagtawanan ng ilan sa likod, pero agad ding natahimik. Sir, I based the strategy po sa real-time data and feedback. Real-time data? You think you're some kind of genius? This is basic. Nakakaya sa board kung ito ang iharap natin. Napayuko si Arya, lalong humigpit ang hawak niya sa folder. Nanginginig na ang boses niya. Pasensya na po sir, pwede ko pong i-revise agad. Pasensya? That's all you say? Always sorry, always weak. You don't belong in this room. Tahimik, lahat ng empleyado ay walang imik. Wala ni isa mang nagsalita. Tila ba sanay na sila. Lumingon si Ivan sa mga tao. Anyone here agree with this mess? Walang nagsalita. Ang iba ay iniwas ang tingin. Ang iba ay tumango na lang ng mahina. Tumitig si Ivan kay Arya ng matalim. You are a waste of company time. Tuluyang napaluha si Arya. Hindi siya umiyak ng malakas. Puno ng pigil at sakit ang luhang yun. Itinago niya ito sa pamamagitan ng pagpikit ng mariin at marahang tango. Naiintindihan ko po. Tahimik siyang tumalikod at iniwan ang projector at laptop. Lumabas siya ng silid habang lahat ay tahimik at wala ni isa ang sumunod o nagsalita. Napabuntong hininga si Arya matapos magdesisyon. Tahimik si Arya habang binabalot ang ilang gamit. Tinanggal niya ang kanyang ID lanyard at nilagay sa sobre, kasama ang isang sulat, isang resignation letter. Kinuha niya ang maliit na frame ng picture ng kanyang namayapang ina at ni Lolo Ramon. Ma, pagod na ako. Napasandal siya sandali sa silya at saka luminga sa paligid. Walang lumalapit at parang hindi siya naging bahagi ng opisina. Tumayo siya at iniwan ang envelope sa ibabaw ng desk. Mag-isa si Arya, tahimik habang bumababa ng elevator. Isa-isang tumulo ang luha sa kanyang pisngi at hindi siya humihikbi. Tahimik na paglaya ang kanyang nararamdaman. Naglakad si Arya papunta sa terminal at walang tumawag, walang tumingin at parang multo lang siya na dumadaan. Pagdating sa bahay ng kanyang lolo kinagabihan, nasa dining area, tahimik silang kumakain ni Lolo Ramon. Umalis ka sa Montenegro Group? Opo lolo, kanina pong umaga. Hininto ni Lolo Ramon ang pagkain at tiningnan ang apo. Sigurado ka na ba? Hindi po, pero pagod na ako. Sobrang pagod na. Napatango si Lolo Ramon, lumapit sa kanya at hinawakan ang kamay ni Arya. Mabuti na ang pagod na may pag-asa, kaysa sa pagod sa araw-araw kang ginugupo. Gusto ko pa magsimula ulit, sa ibang lugar, sa ibang buhay. Susuportahan kita sa lahat ng paraan. Ilang araw makalipas, may bitbit na maleta si Arya. Kasama niya si Lolo Ramon at pinapalakas ang loob niya habang papasok sa isang check-in area. Huwag mong isipin na tumatakas ka. Hindi lahat ng paglisan ay duwag. Minsan yan ang pinakamagiting na desisyon. Maraming salamat po, Lolo. Gamitin mong sakit para itayo ang sarili mong mundo. Niyakap ni Arya ang kanyang lolo na hinalikan siya sa noo. Nakaupo na si Arya sa window seat, nakatanaw sa ulap. Paalam, Ivan. Paalam, Montenegro. Paalam, lahat ng sakit. Sa tulong ng kanyang lolo ay nakapasok siya sa isang universidad sa Switzerland. Doon siya nag-aral ng business, sumabak sa mga leadership programs at natuto kung paano humawak ng responsibilidad sa gitna ng lamig at layo. Malamig ang simoy ng hangin at sa unang buwan ay gabi-gabi siyang umiiyak. Iba ang pakiramdam ng nag-iisa. Walang familiar na muka, walang yakap ni lolo, pero araw-araw ay iniisip niya ang mga salitang iniwan nito sa kanya. Arya, minsan, kailangan mawala sa lugar na kilala mo para matagpuan mo ang sarili mo sa lugar na hindi mo inaasahan. At doon niya sinimulang buuin ang sarili. Naganap siya ng trabaho habang nag-aaral. Nagbarista siya sa isang cafe kung saan laging amoy cinnamon at espresso.
Doon niya natutunang ngumiti kahit pagod. Doon niya rin nakilala ang iba't ibang tao mula sa iba't ibang lahi at natutong makisalamuha, makinig at magsalita ng may kumpiyansa. Nag-apply siya bilang intern sa isang international firm at sa sipag at talino niya ay agad siyang napansin. Hindi siya ang pinakamagaling pero siya ang pinakadeterminadong matuto. Sa bawat proyekto ay binubuhos niya ang lahat. Wala siyang kapitan kundi ang pangarap niyang itayo ang sarili niyang negosyo. Isang empire na hindi galing sa apelido kundi sa sarili niyang pawis at dugo. Minsan at habang naglalakad siya pauwi galing trabaho, huminto siya sa isang bridge at tumingin sa ilog. Ang lamig ng hangin ay parang paalala ng distansya niya mula sa nakaraan. Ito na ba talaga yon? Ito na ba yung buhay ko na sinasabi ni Lolo? At nang bumalik siya sa apartment ay may natanggap siyang email. Isang offer mula sa isang global company na gustong kunin siya bilang business development strategist. Tumingin siya sa salamin at sa unang pagkakataon na hindi niya nakita ang isang Arya na iniwan, sinaktan at binigo. Nakita niya ang Arya na matatag, matalino at handang ipaglaban ang sarili. Makalipas ang ilang taon ay nagkaroon siya ng sarili niyang kumpanya, isang consulting firm para sa mga startup na nais pumasok sa global market. Mula sa maliit na opisina sa Geneva ay lumaki ito at umabot sa iba't ibang bansa. Sa bawat tagumpay ay naiisip pa rin niya si Lolo Ramon na ngayon ay wala na sa mundo pero buhay na buhay sa puso niya. Isang gabi, habang nasa hotel balcony siya sa Singapore, tiningnan niya ang city light sa ibaba. Kinuha niya ang kanyang lumang notebook kung saan isinulat niya noon ang mga pangarap niya noong bagong lipat siya sa ibang bansa. Lolo, tingnan mo ako. Nakatayo ako sa mundong ako mismong nagtayo. Tiningnan niya ang langit. Malinaw ang mga bituin. Parang tanong ulit sa kanya kung handa na ba siyang bumalik. Ngunit hindi na para ibalik ang nakaraan. Handa na siyang bumalik bilang Arya na ibang-iba na sa Arya noon. Handa na siyang ipamukha sa lahat na ang babaeng minsang sinaktan ay ngayon ay babae na kayang magpatawad pero hindi kailanman babalik. Sa pagbalik niya sa Pilipinas, hindi na siya yung Arya na umalis. Siya na ang Arya na bumalik hindi para manumbat kundi para magpasalamat sa sakit, sa alaala, sa mga taong nagpahiya sa kanya. Dahil kung hindi dahil sa kanila ay hindi niya matutuklasan ng babaeng kaya niyang maging. Handa na ako. Handa na akong bumuo ng panibagong yugto. Hindi dahil kailangan kong patunayan, kundi dahil kaya ko. At sa muling paglapag ng eroplano ay hindi lang siya bumalik sa kanyang bayan. Bumalik siya sa sarili niyang katauhan. Mas buo, mas matatag, mas Arya. Nasa harap ng malaking entablado si Arya del Rosario. Suot niya ang isang sleek black suit. Eleganting nakaayos ang buhok at may simpleng pearl earrings. Ang ilaw ay sa kanya habang ang paligid ay may katahimikan. Ang audience ay binubuo ng iba't ibang international delegates, entrepreneurs, investors at mga kapwa scholar. Tahimik siyang huminga bago magsimulang magsalita. I used to believe I have no voice, that my ideas didn't matter, that no matter how hard I work, I would always be invisible. Kumunot ang noo ng ilan sa audience, tila nadadala agad sa simula pa lang. I lived in silence for years. I let myself to be small. I convinced myself that staying quiet was strength, that enduring pain without complaint was maturity. Tumigil si Arya saglit. Tiningnan niya ang isang lugar sa dulo ng audience, para bang may iniisip na alaala. But pain, when you sit with it long enough, transforms. It becomes fire. It burns you until you either get consumed or you rise. Nagpalitan ng tingin ng ilang listeners. Ang ilan ay halos mapatango. Ramdam nila ang bigat ng bawat salita. Let me tell you something. I wasn't always this woman standing before you. I was once a girl in an office full of cold glances and cruel words. A girl who got humiliated in front of coworkers. A girl whose worth was constantly questioned by someone who saw her only as a reflection of a painful past. Nagkatinginan ng ilang kababaihan sa audience. Ang ilan ay napayuko at parabang may naalala ring sugat sa nakaraan.
I remember standing in a conference room, heart pounding, knees shaking, being called useless, incompetent, unworthy. I remember smiling, nodding, apologizing, even when I didn't even know what I did wrong. Tumaas ang bahagyang tinig niya. Hindi ito galit. Ito ay katotohanan na hinugot mula sa lalim ng dibdib. He hated me. Not because of who I was, but because of where I came from. Because my mother once broke his family, and I was the living memory of a wound he never healed. Napatingin ang audience sa isa't isa, tahimik at walang umiimik. I wanted to fight back. Every single day. I wanted to scream, to say that I'm not her. I'm not the woman who hurt you. But I kept it in. I let his pain define me. Until one day, I walked away. Napapikit si Arya, dahan-dahang bumaba ang boses. I packed my things. No goodbyes, no explanations, no anger. Just silence. Because sometimes, silence is the loudest goodbye. Tumango siya, muling tinitigan ng audience na ngayon ay tahimik na nakikinig sa kanya. I flew to another country. I studied again. I failed. I cried. I worked 3 jobs. I faced rejections. But I chose myself again and again. And I promise, never again will let someone make me feel so small just because they can't forgive their own past. Tumulo ang luha ng isang babaeng matanda sa ikatlong row. May hawak siyang panyo at pilit na pinipigilang humikbi. Now, I stand before you not as a victim, but as a woman who built herself out of every scar. I'm not the story they tried to write me for me. I'm the author of my own narrative. Tumayo ang isang estudyanteng lalaki sa audience at napapalakpak pa. That's right! Nagulat si Arya at bahagyang napatawa. Thank you. But let me be clear. This isn't just my story. This is the story of every woman who was told to sit down. Every dreamer who was told their dreams were too big. Every child who was made to play for sins they never committed. Lalong humugot ng damdamin ng mga salita niya. Ramdam ang init at tiwala sa kanyang boses. Your voice matters, even when no one listens. Your worth is not up for debate. You are not your mother's past, your father's failure, your family's scandal, or your darkest hour. Mabilis na nagsimulang pumalakpak ang ilang tao sa likod. Unti-unting kumalat ito sa buong audience. Pain can build power, and dignity starts with choosing yourself. Mas lumakas ang palakpakan. So to everyone here who's been through something, who's carrying invisible bruises, let me tell you what no one told me back then. You don't need to be angry to be strong. You just need to be free. Tumayo na ang ilan. Standing ovation. Maraming umiyak at maraming umiti. Isa si Arya sa kanila. Tahimik siyang yumuko bilang pasasalamat. Thank you. Umalis siya sa entablado. Tuwid ang likod at magaan ang bawat hakbang. Sa wakas, buo na siya. Samantala, nasa loob si Ivan at nakatanggap ng isang report. Sir, the marketing head position is still unfilled at mukhang maraming staff ang nagre-resign na rin po ngayon. Replace them. I don't need loyalty. I need results. Napalingon siya sa mesa kung saan may naiwan pang picture noon ng buong team, including Arya. Tumitig siya noon. Arya. Samantala, nakatanaw si Arya sa mga ilaw ng lungsod. Hindi ako babalik. Hindi para ipakita ang tagumpay, kundi para ipagpatuloy ito sa sarili kong paraan. Umaga, tahimik. Ang mahaba at eleganteng conference table ay puno ng mga board members, department heads at key investors. Nakasuot sila ng formal business attire. Ang tensyon ay makapal sa hangin, may usap-usapan at bulungan. Nandito na rin si Ivan Montenegro, Vice President ng kumpanya, suot ang itim niyang suit. Nakakunot ang noo habang nakatingin sa file sa kanyang harapan. May isa pa tayong hinihintay bago magsimula ang meeting. Napatingin si Ivan sa relo. Sino pa bang hinihintay natin? Let's not waste time. Walang sumagot.
Sa parehong sandali ay bumukas ang malaking pintuan ng conference room. Tahimik, lahat ay napalingon, maging si Ivan ay napalingat. Sa pintuan ay lumitaw si Arya del Rosario, matangkad, poised at elegante sa kanyang cream-colored pantsuit. Ang buhok ay maayos na nakatirintas sa likod at suot niya ang isang manipis na necklace na may maliit na pendant. Sa kanyang tabi ay may mga legal representatives at business associates. Biglang natahimik ang buong kwarto. Ang dating assistant na minsang pinahiya at tinapakan ay ngayoy bumalik. May dignidad, may tapang at may kapangyarihan. Good morning, ladies and gentlemen. Tahimik pa rin. I believe I was invited to this board meeting as a part of first official appearance. Muling nagsalita ang board chairman, bahagyang nangingiti. Indeed. Everyone, allow me to formally introduce Miss Arya del Rosario, the new Chief Executive Officer of Montenegro Group. May mga nagulat, ang iba ay napamulagat. Si Ivan hindi makagalaw at tulala. Anong kalurkohan to? This isn't a joke, Mr. Montenegro. I'm the legal heir of the late Mr. Guillermo Ramos, one of the original co-founders of Montenegro Group. He was my grandfather. Napalingon si Ivan sa mga kasamahan. Si Mr. Ramos ay kilala bilang isa sa tahimik na shareholders ng kumpanya. Noon ay akala ng lahat ay wala itong naiwan. Imposible yan. Hindi yan lumabas sa kahit na anong dokumento. That's because the shares were placed under private family trust. And now, all legal processes have been completed. I now hold 43% of the company shares. Biglang tumayo ang isang board member. 43%? That means she's the majority shareholder. Correct. And with the board's vote, I have now been elected CEO, effective immediately. Tahimik si Ivan. Kita sa mata ang halong pagkagulat at galit. You planned this. No, life did. I just stepped into the role I was born for. Naglakad si Arya papasok sa conference room, diretso sa CEO seat, sa dulo ng mesa. Umupo siya, mahinahon at walang yabang, pero kita ang natural na authority. Shall we begin the meeting? Yes, of course. Habang nagsisimula ang meeting, nanatiling nakatitig si Ivan kay Arya. Hindi siya makapaniwala. 2 taon lang ang lumipas pero ang dating tinatapakan niya ay ngayon may kapangyarihang higit pa sa kanya. Pagkatapos ng meeting ay naglalakad si Arya sa hallway ng kumpanya. Tahimik ang paligid at sunod-sunod ang mga empleyado na yumuyuko sa kanya. Good morning, Ma'am Arya. Welcome back, ma'am. Ngumiti lang si Arya, magalang pero hindi pamilyar. May distansya ang kilos niya. May respeto pero hindi na gaya ng dati. Maya-maya pa'y humabol si Ivan, hawak ang folder at galit. Arya! Huminto si Arya at humarap sa kanya. Anong klaseng pagbabalik to? Pagigante? No, this isn't revenge. This is restoration. Akala mo, pag-alis mo tapos na lahat? Hindi ko kailanman inisip na may simula o wakas sa'yo. Ang akala ko lang dati, kailangan kitang i-please para mabuhay. Mali pala ako. Tumawa si Ivan ng mapait. So ano ngayon? Magpapaka makapangyarihan ka dahil anak ka ng kabit ng tatay ko? Hindi kumurap si Arya. Hindi rin siya nagtaas ng boses. I'm not my mother. And I'm not here to explain her. I'm here to take what's rightfully mine and lead this company better than it's ever been led. Don't act like you're some savior. You don't know how this world works. I didn't. Not back then. But I learned. I studied. I built companies. And I partnered with leaders you only hear about in Forbes. I stood beside giants and I didn't just survive. I thrive. You're still that scared assistant. Deep down. No, Mr. Montenegro. The scared girl you bullied. She's gone. And the woman standing in front of you. She's the one signing your paycheck now. Tahimik si Ivan at hindi siya makaimik. Walang mapanghawakan. I suggest you focus on your role. Because from now on, I will not tolerate behavior that destroys morale or belittles competence. Hindi ko ipaparana sa ibang empleyado ang naranasan ko sa kamay mo. Tahimik. Ang hallway ay parang sumabog sa katahimikan.
Welcome to a new era, Mr. Montenegro. Tumalikod si Arya at iniwan si Ivan na nakatayo sa gitna ng hallway. Tahimik, tulala at walang masabi. Nasa bagong opisina si Arya, malaki, malinis at may tanawing city skyline. May ilang larawan ng lolo niyang si Guillermo Ramos sa gilid. Isa sa mga larawan ay batang Arya na may hawak na stuffed bear, yakap ng isang matandang lalaki, ang lolo niya. Hindi niya akalain na habang tinutupad ni Arya ang kanyang pangarap ay mawawala ang kanyang lolo. Kumatok ang assistant niya. Ma'am, ready na po ang team para sa planning session. I'll be there in a minute. Naiwan siyang mag-isa. Tiningnan niya ang paligid, ang bagong mundo na sa kanya na ngayon. Tumango siya sa sarili at bumulong ng payapa. Lolo, we made it. May malaking backdrop sa likod ng entablado. Montenegro Employee Scholarship Launch. Puno ang conference hall ng mga empleyado, mula sa janitor hanggang sa middle managers. May mga kamera, press at ilang guests mula sa media. Pumasok si Arya na may hawak na microphone. Suot niya ang simpleng white blouse at navy blue skirt. Hindi siya overdress pero elegante at natural. Magandang araw sa inyong lahat! Tahimik, may paggalang. Ang dating assistant na halos hindi pinapansin, ngayon inaabangan ng mga bawat salitang bibitawan. 2 taon akong nawala, pero sa panahong yon, isa lang ang hindi ko nakalimutan. Kung gaano kahirap ang buhay na pakiramdam mo'y hindi ka mahalaga. Biglang naging tahimik ang buong hall. Nakatutok ang lahat kay Arya. I know what it feels like to be invisible, to work hard and yet still be treated like you don't matter. I know what it's like to cry in the restroom during lunch break, to doubt yourself every single day. May mga empleyadong hindi naiwasang mapababa ang tingin. May mga nakangiti pero halata sa mata ang pagkaantig. Kaya bilang unang hakbang ko bilang CEO, nais kong bigyan ng bagong pagkakataon ng mga taong matagal nang hindi binibigyan ng boses. Tumango siya sa isang staff. Lumabas sa LED screen ang logo ng programang pinangalanan niyang Project Arya, Scholarship for Hope. Simula ngayong taon, magbubukas tayo ng scholarship program para sa ating contractual at rank and filed employees na nais ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Fully funded, no strings attached. Naghiyawan ng ilang tao, ang iba ay napahawak sa dibdib. May mga nagulat ay may mga napaluha. I want you to dream again. To believe that education and progress aren't just for the privileged, but also for the hardworking. May palakpakan, mas malakas na ngayon. Ramdam ang sinseridad ng kanyang salita. Pagkatapos noon ay marami ang napaiyak at lumapit kay Arya upang magpasalamat. Nakatanaw lang naman si Ivan sa hindi kalayuan. Hindi alam kung ano ang mararamdaman. 3 araw ang lumipas. Naglalakad si Arya sa hallway kasama ang kanyang executive assistant. May dala itong listahan ng mga scholarship applicants. Ma'am, ang daming nag-submit agad ng interest forms. May mga janitor, utility staff, even security guards po. Good. Make sure we also partner with flexible universities, yung kaya nilang pagsabayan ng trabaho at pag-aaral. Pagkatapos ng ilang sandali ay sumabay sa kanilang paglalakad si Ivan. Tahimik ito at seryoso ang muka. Can I have a word? Tumango si Arya. Give us a moment. Umalis ang assistant. Naiwan silang dalawa sa hallway. Narinig ko yung program mo. Scholarship for employees. Yes. You're funding all that personally? Partially. The rest will be supported by CSR budget. And I've already spoken to some of our external partners. They're willing to co-sponsor. Ivan nodded slowly. Hindi niya inaasahang ganun kalawak ang plano. You really came back different. Maybe. Or maybe I just became who I was always meant to be. Tantahimik si Ivan. Alam mo, nung assistant pa kita, hindi ko kalaing magiging ganito kalambalang araw. Alam ko. At sa totoo lang, ni hindi mo man lang sinubukang kilalanin ako. Tama ka. Pero Ivan, ngayon, kailangan natin magtrabaho na magkasama. Hindi para sa atin, kundi para sa mga taong naniniwala na may pag-asa pa. Tahimik si Ivan at tumango. Naiintindihan ko. I'll support the program in any way I can. I'm counting you on that. Nagkatinginan sila. Hindi na ito gaya ng dati.
Sa may cafeteria ng opisina ay usap-usapan ng mga empleyado ang balita. Nakita mo yung listahan? Kasamang pangalan ko. Grabe si Ma'am Arya. Siya yung dating, di ba siya yung pinahiya noon sa harap ng accounting? Oo, siya yun. Pero ngayon CEO na, tapos nagbibigay pa ng scholarship. Hindi siya tulad ng ibang boss, hindi siya nakalimot. Kinagabihan sa opisina ni Arya, may ilaw lang galing sa desk lamp ni Arya. Nakatitig siya sa mga sulat ng scholarship applicants. Isa-isang binabasa, mga kwento ng mga ina, mga working students, na mga taong nangarap pero kinapos. Pumasok si Ivan bitbit ang ilang dokumento. May pipirmahan ka pa galing sa legal. Salamat. Tahimik silang dalawa habang kinukuha ni Arya ang pen at pinipirmahan ng papel. Hindi ko na itanong. Bakit mo ginagawa to? Because I know what it's feel like to be small. And no one deserves to stay small just because they were never given a chance. Alam mo, dati, akala ko kainaan niya ng puso mo. Yung pagiging tahimik, masunurin. And now? Ngayon ko lang naisip, baka yung palang tunay na lakas mo. Nagkatinginan silang dalawa. Mababaw ang ngiti ni Arya, ngunit may damdamin. Ivan, this company broke me once, but I won't let it break anyone else. Ivan stepped back, bahagyang tumango. Good night, Arya. Good night. Linggo, magkasabay sina Arya at Ivan. Tahimik ngunit hindi na malamig. You're different now. You've said that before. Hindi lang ako. Marami nakakakita. Sa board, sa mga empleyado, sa akin. Nakatingin lang si Arya sa harapan ng elevator. Hindi ko gustong magbago para ipumukha sa kanila ang pagkakamali nila. Gusto ko magbago para sa mga taong umaasa. Tumango si Ivan at maliit na pangiti. That's what makes you dangerous, you know. Dangerous? You led with your heart, and people follow that. Nagbukas ang elevator at lumabas si Arya. Then let's give them something worth following. Nung hapon, tahimik si Ivan habang nakaupo sa isang sulok ng lounge, hawak ang isang tasa ng kape. Sa kabila ng salamin ay tanaw niya si Arya, kausap ang ilang empleyado na bahagi ng scholarship committee. Naka-blazer siya, nakatawa at halatang malapit na sa mga tauhan. Malayo sa babaeng minsan niyang inismiran at hinusgahan. Lumapit si Mang Rudy, isa sa pinakamatagal ng empleyado ng Montenegro Group. Matanda na pero matalas pa rin ang isip. Sir Ivan! Oh, Mang Rudy, maupo kayo. Nakita ko po kayo nakatingin Ma'am Arya. Tahimik kayo ah. Oo eh. Iniisip ko lang. Ang dami talaga nagbago. Tama kayo riyan. Hindi ko akalaing babalik siya bilang CEO. Ako rin. At higit pa ron, hindi ko inakala na ganito siya. Matalino, mabait pa rin. Marunong makinig at matapang. Kasi sir, iba kasi ang pagkakakilala ng karamihan sa kanya noon. Maraming maling kwento ang kumalat. Tumango si Ivan pero napakunot ang noo. Anong ibig mong sabihin? Sir, alam niyo ba dati, may mga taong sinadya talagang sirayan ang pangalan ng nanay ni Arya dito sa kumpanya. Napatingin bigla si Ivan. Anong sinabi mo? Oo sir, ako mismo ang saksi. Nung buhay pa ang nanay ni Arya, marami siyang desisyon na hindi kinatuan ng ibang mga nasa posisyon. Maigpit siya pero makatarungan. Ayaw sa under the table, ayaw sa palakasan. Nakala ko, siya ang dahilan kung bakit natanggal sa posisyon ng tatay ko. Hindi po si Ma'am Leticia ang may gawa nun. Ang totoo, tinangka pa nga niyang protektahan ng tatay niyo noon. Pero may iba pong pwersa sa loob ng kumpanya. Mga taong takot sa prinsipyo nila. Sila ang gumawa ng paraan para masira siya, pati pangalan niya inatake. Nagulat si Ivan. Ang mga paniniwalang pinangahawakan niya sa loob ng mahabang panahon ay tila biglang nabitak. Akala ko, siya ang dahilan ng lahat ng paghihirap namin. Akala ko si Arya, anak ng babaeng sumira ng pamilya ko. At siya rin ang naging biktima ng galit niyong hindi niyo naman kailan naintindihan, sir. Hindi sumagot si Ivan. Nakatitig lang siya sa malayo, sa kinaroroonan ni Arya. Doon niya nakita kung paano ngumiti ito, kung paano ito pinapalibutan ng respeto, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tiwala. Samantala, pumasok si Arya. May dala mga dokumento para sa quarterly meeting. Umupo si Ivan sa tapat niya ng mata sa mata. Habang nag-uusap ang ibang board members ay hindi maiwasan ni Ivan na mapatingin kay Arya.
Sa bawat sagot nito sa meeting, sa bawat opinyon niyang buo at makabuluhan, lalong tumitibay sa loob niyang pagkakaintindi sa pagkatao ni Arya. Pagkatapos ng meeting ay naglalakad na palabas si Arya nang tawagin siya ni Ivan. Arya, Yes? may oras ka ba? Gusto sana kita makausap. Nag-aalangan si Arya pero tumango pa rin. Okay, let's talk in my office. Tahimik sa loob ng opisina. Ang liwanag ng araw ay dumaraan sa malaking bintana. Naupo sila sa magkabilang upuan, parehong tahimik sa simula. I talk to Mang Rudy. Tungkol saan? Tungkol sa nanay mo. Tanong narinig mo. Ang totoo. Matagal na ako natutong hindi umasa sa mga tao para ipagtanggol ang nanay ko. Lahat kasi mas gustong maniwala sa chismis kaysa sa prinsipyo. Oo, naging kabit ng tatay mong nanay ko. At wala akong time para husgahan ng nanay ko sa bagay na yon. At ang pinangahawakan ko ay ang pagprotekta niya sa tatay mo. Inako niya lahat ng panghusga ng mga tao sa kanya. Kasama ako ron. Alam ko. Tahimik muli si Ivan na tila hirap sa mga susunod na sasabihin. Galit ako sa kanya. Galit ako sa'yo noon. Dahil akala ko kayo ang dahilan kung bakit bumagsak ang tatay ko. Ang pamilya namin. Lahat ng hirap namin. And now? Ngayon ko lang na-realize. Mali pala ako. Hindi ikaw ang dapat kong sinisisi. Hindi siya ang dapat kong kinamumuhian. Ang tunay na kalaban ay yung sistema at ang mga taong hindi marunong tumanggap ng tapat. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Pero kung gusto mo magsimula ulit, gawin mo yon. Hindi sa salita kundi sa gawa. Si Ivan ay tumango. Buo ang loob. I will. At kung papayagan mo ako, gusto ko maging bahagi ng mga pagbabagong ginagawa mo. Then prove it. Not to me, but to the people you once ignored. Nagkatinginan silang muli. Ngayon ay wala ng galit, wala ng distansya. Dalawang taong handang magbago at handang magsimula. Huling araw sa training room, nagbigay ng closing remarks si Ivan sa harap ng mga scholars. Once I believed that only the elite deserves a seat at the table. I was wrong. Every dream deserves a chance. Kaya ngayon, natuto ko hindi lang bilang leader, kundi bilang tao. Tumango si Arya sa gilid ng kwarto habang pinapanood siya. Hindi niya akalain na maririnig niya kay Ivan ang ganong uri ng pananalita. Pagkatapos ay nagpaalam na silang lahat sa isa't isa. Umalis na din naman si Ivan. Tahimik ang paligid. Ang ilaw ng chandelier ay malambot at parang liwanag ng alaala. Nakaupo si Ivan sa sofa na nakayuko. Nakatitig sa kanyang mga palad na tila may mabigat na siyang dinadala. Dumating ang kanyang ina, si Sandra, bitbit ang isang tray ng tsaa. Hindi ko akalaing makikita kitang ganyan. Tahimik, malalim ang iniisip. Ma, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Umupo sa tabi niya ang ina. Simulan mo kung saan ka nasasaktan. Tahimik, bumuntong hininga si Ivan at hawak niya ang tasa pero hindi niya yon iniinom. Si Arya, ma. Iba siya sa mga nakilala ko. At iba rin siya sa inaakala ko. Hindi siya ang babaeng iniisip ko magiging problema sa kumpanya. Hindi siya tulad ng nanay niya. Gaya ng pagkakaintindi ko dati. I'm so sorry, ma. Hindi ako sumunod sa inyo na huwag gumante. Hindi naman kasi siya kalaban, anak. Tama. At hindi rin kalaban ng nanay niya. Iba pala ang kwento. Patagal ako naniwala sa isang bersyon na ngayon. Hindi ko na alam kung saan nagsimula. Maliban kasi sa may alam niyang kabit ang nanay ni Arya, ay akala niya dito ang dahilan kung bakit bumagsak ang kanyang ama noon, ang kumpanya nila. Ivan, matagal na rin kitang pinapanood. Lagi mong dala ang bigat ng nakaraan. Ang galit, ang pride. Pero anak, hanggang saan? Hindi ko alam. Dahil habang nakikilala ko si Arya, mas lalo ako natatakot. Kasi ma, baka nahulog na ako sa kanya. Sandaling katahimikan. At anong kinakakatakutan mo ron? Na hindi niya ako mapapatawad. Na kahit anong gawin ko, mananatili akong lalaki naging dahilan ng sakit na nararamdaman niya. Na hindi niya ako kailanman kayang mahalin. Ivan, alam mo kung anong mas mahirap kaysa sa hindi ka mahalin pabalik. Ano yun? Ang palampasin ng pagkakataong maaaring mahalin ka rin dahil sa takot mong baka hindi. Hindi agad nakasagot si Ivan. Napapikit siya at sumandal.
Pero ma, paano ko tatalikuran ng galit na naging sandigan ko sa mahabang panahon? Yung galit na naging dahilan kung bakit ako nagsikap, kung bakit siya nagtagumpay. Hindi mo kailangang itapon ng nakaraan, anak. Pero hindi ibig sabihin nun ay doon ka titira habang buhay. Mas pinili mong yakapin ang galit noon dahil yun ang alam mong tama. Pero ngayon, may panibagong katotohanan ka ng hawak. Si Arya. Ang totoo at ang kabutihan niya. Kung hindi niya ako mapatawad? Hindi lahat ng pagmamahal ay sinasagot, anak. Pero kung tunay ang nararamdaman mo, magsimula ka sa paghingi ng tawad. Hindi sa pag-asa na kapalit. Kung kaya mong itaya ang pangalan mo sa negosyo, bakit hindi mo kayang itaya ang puso mo sa babae? Dahil dati kong sinira ang puso niya. Pero ngayon, ikaw din ay may pagkakataong buuin ito. Hindi bilang kapalit, kundi bilang patunay na nagbago ka. Tumingin si Ivan sa kanyang ina at sa unang pagkakataon ay nakita niyang hindi lang ang kanyang ina ang matatag at matalino, kundi bilang pusong marunong umintindi at kayang magturo kung paano magmahal ng tama. Gusto ko siyang ligawan, ma. Aba, at least ngayon alam mo na kung anong dapat mong gawin. Pero bago ko siya mahalin, kailangan ko muna siyang respetuhin. Hindi dahil CEO siya, kundi dahil tao siya. Babae siya. At higit sa lahat, siya ang taong minsan kong sinaktan. Pero gusto kong ingatan ngayon. Hinaplos ni Sandra ang pisngi ng anak habang si Ivan naman ay nag-iisip ng kung anong gagawin niya. Kinabukasan, bumaba si Arya sa sasakyan. Paglingon niya ay naroon si Ivan. Hindi na nakaitim na suit, nakaputing polo lang siya, may dalang maliit na bouquet ng sunflowers. Nagulat si Arya at nagtataka. Ivan? Good morning. Alam kong busy ka, pero pwede ba kitang yayain mag-lunch mamaya? Napakunot ang noo ni Arya. Lunch? Wala tong kinalaman sa business. Personal to. Tahimik si Arya. Tinitigan siya pero hindi agad sumagot. Kung lunch man yan para humingi ka ng tawad, hindi mo kailangan dalhin pa ako sa restaurant. Nasa harapan mo na ako, oh. Hindi lang para sa pagpapatawad to. Gusto sana kita makilala ka. Bilang ikaw. Hindi CEO. Hindi anak ng sino mang pinagkamalian ako. Gusto kita makilala bilang Arya. At gusto ko makilala ako bilang ako. Hindi ang taong galit lang noon, kundi taong gustong tumama ngayon. Sandaling katahimikan. Ngayon si Arya naman ang tumitig sa mga mata ni Ivan. Pilit niyang inaalala lahat ng sakit, lahat ng panlalait, lahat ng masamang tingin. Pero ngayon ay narito na sa harapan niya ang lalaking handang lumuhod kung kailangan. Hindi ako madaling maniwala, Ivan. At hindi ko rin alam agad. Kaya... Hindi ko inaasahan. Pero nandito lang ako. Kahit kailanganin mong ulit-ulitin ng sakit. Nandito lang ako. Napatingin si Arya sa hawak nitong sunflowers, saka siya tumango ng marahan. One lunch. Isang pagkakataon. Ngumiti si Ivan. Halos mapatili pero pinigilan niya. That's all I need. For now. Ngiti-ngiti si Ivan habang nag-work at panay sulyap kay Arya. Excited na siyang mag-lunch hanggang sa dumating ang tanghali. Tahimik ang paligid, jazz music sa background. Sa isang corner table ay naroon sina Arya at Ivan. Sa unay pareho silang nakatungo sa kanya-kanyang menu. Iwasan ng tingin, tila first date na walang gustong unang magsalita. Sana hindi mo ko dinala sa restaurant na to para bilhin ang forgiveness ko. Huminga ng malalim si Ivan. Hindi. Dinala kita rito para makinig. At para makilala ka kung papayag ka. Napatingin si Arya sa kanya. Wala ang tipikal na mayabang na Ivan. Hindi rin ito yung lalaking minamata siya sa boardroom. Para siyang ibang tao. Mas totoo, mas tahimik at mas mapagkumbaba. Tiningnan ni Arya si Ivan ng diretso. Bakit mo to ginagawa? Kasi habang sinusubukan kitang kalabanin, na-realize kong mas natuto akong igalang ka. At habang kinikilala kita, unti-unti akong nahuhulog. Natawa si Arya, pilit man. Wow! So after all the hate emails, backhanded comments, and undermining decisions, biglang I like you ka na ngayon? Napangiti si Ivan, imbes na ma-offend. Alam kong hindi ako perfect, pero hindi to biglaan. Matagal ko nang nararamdaman, hindi ko lang matanggap. Dahil mas madali ang magalit kaysa umamin.
And do you think saying this over a lunch fixes everything? Hindi. Pero gusto ko magsimula. Hindi bilang ka-business partner mo. Hindi bilang anak ng dating kalaban. Kundi bilang Ivan. Tahimik muli. Inabot ni Ivan ang kanyang baso ng tubig sabay inom. Si Arya ay nakatingin sa kanya. May bakas ng paggalito pero hindi galit. Hindi rin siya tumayo o umalis at iyon na ang pahiwatig na may pinto pa siyang hindi tuluyang isinara. Alam mo bang minsan ko rin ginusto kang saktan pabalik? Tumango si Ivan. At deserve ko yun. Pero hindi ko ginawa. Hindi dahil mabait ako. Kundi dahil mas pinili kong patunayan na kaya kong lumaban ng marangal. Na hindi ko kailangan dumaan sa paraang ginamit mo noon. Kaya nga ako lalong humanga sa'yo eh. Habang sinusubukan kitang pabagsakin, ikaw ang nagpatatag sa akin. Ironic, di ba? Ngumiti si Arya. Mas totoo ngayon. Parang unti-unti niyang binubuksan ng sarili. Kaya mo ba ako mahalin? Kahit ako pa rin ang CEO mo? Kaya kitang mahalin. Kahit ikaw pang may hawak ng buong mundo. Basta ako, hawak mo lang kahit isang parte ng puso mo. Napangiti si Arya. Hindi niya na maitago. Ang cheesy mo. Hindi ko to style, promise. Pero para sa'yo, kakainin ko ang hiya ko. Nagkatawanan sila ng bahagya. May konting awkwardness pa rin, pero mas magaan. Parang mas unti-unting nawawasak ang pader. Dumating ang waiter at nagsimula silang kumain. Hindi ko pa sinasabi kung anong paborito kong pagkain. Research. Background check. CEO ka, di ba? Strategy. Hala ka, may pagka-stalker? Ganun talaga kapag may gusto ka. Nagkatawanan silang muli. Dito ay hindi sila Ivan at Arya na magkakompetensya sa negosyo. Sila ay dalawang taong bumubuo ng koneksyon. Kahit masakit, kahit may takot pa rin. Pagkatapos ng dessert ay tahimik na silang nagkatinginan. Isa lang ang gusto kong malaman, Arya. May chance pa ba ako? Hindi agad sumagot si Arya. Tumingin siya sa labas ng bintana. Sa dami ng taong nagdaraan ay saka siya bumaling kay Ivan. Hindi ko pa alam, Ivan. Pero siguro kapag naging matyaga ka. Ngumiti si Ivan. Hindi tagumpay ang itsura kundi pag-asa. That's more than enough for me. Nagpatuloy sila sa pag-uusap. Nagkaroon ng kapayapaan sa puso ni Arya at sa mga sumunod na araw at linggo. Naging maalaga si Ivan kay Arya at na-appreciate naman ni Arya ang bagay na yun dahil nakikita niya ang effort nito. Sabado, mahigit 10 board members ang naroon kasama ang ilang investors, executives at department heads. Nakaprojector ang quarterly performance reports habang si Arya, naka-all black na power suit, ay nakatayo sa gitna. Kalmado, composed, ngunit alam mong maraming mata ang nakatutok sa kanya, naghahanap ng kahinaan. Nasa kaliwa niya si Ivan, nakaupo lang pero alerto ang mga mata, waring handang sumalo ng bala kung kinakailangan. Tumayo si Arya sa podium. Good morning. Before we begin the detailed financial breakdown, I want to thank everyone for showing up today despite the short notice. As you may have seen in the pre-released report, our expansion into the Southeast Asia exceeded projections. Yes, expansion. But let's get real, miss. Your personal vendetta decisions, like reassigning people loyal to the Montenegro name, are making many of us nervous. Tahimik ang silid. Isang foreign investor si Mr. Winters. Kilalang direct magsalita at walang pakialam kahit makasakit. Naramdaman ni Arya ang tensyon sa hangin pero hindi siya nagpahalata. With all due respect, Mr. Winters, my decisions were based on performance audits and restructure strategies, not vendetta. Oh, come on. You were an assistant, a glorified secretary, and now you're handling this like a queen. Don't expect us to bow down without proof of capability. Maraming nagkatinginan sa silid. Ilan ay bahagyang ngumiti. Ilan ay tumikim ngunit walang nagsalita. Ilang segundo ng katahimikan hanggang sa tumayo si Ivan. Malakas ang pagkakabagsak ng kanyang upuan ng umurong ito. Kaya naman lahat ay napatingin sa kanya. That's enough. Napatigil si Mr. Winters. You're speaking to the CEO of this company. The same woman who salvaged our overseas branches when no one else could. The same woman who built the scholarship program that reduced our employee turnover by 40%. The same woman who, despite being underestimated every single day, delivered higher profits than the previous 3 VPs combined. Napatingin si Arya sa kanya. Gulat dahil hindi niya inaasahan yun.
So unless you're here to contribute something meaningful to the business, Mr. Winters, I suggest you sit down and watch how the real leader works. Tumahimik si Winters na mula ang muka. Umupo na lang muli at walang imik. Bumalik si Ivan sa pagkakaupo at lahat ay tahimik. Si Arya, bagamat hindi nagpapakita ng emosyon ay ramdam ang paglalambot ng dibdib. Nagpatuloy siya sa presentation. As I was saying, our Southeast Asian numbers. Habang patuloy siya sa pagbabahagi ay hindi mawala sa isip niya ang pagtindig ni Ivan para sa kanya. Sa dami ng pagkakataong giniba siya ng lalaki noon, ngayon siya ang pinakaunang sumalo. Pagkatapos ng meeting ay tahimik na pumasok si Arya sa kanyang opisina. Nakapikit siya habang inaalala ang eksena kanina. May bahagi sa kanya ang gustong umiti pero pinipigilan niya. Ayaw niyang mabigla ang puso niya. May kumatok. Tuloy! Pumasok si Ivan, hawak ang 2 kape. 1 for victory. 1 in for saving face. Tinanggap ni Arya ang kape. Akala ko magtatago ka lang katulad ng dati. Akala ko rin. Pero hindi na kita kayang hayaang yurakan ng iba, Arya. Bakit? Dahil CEO na ako ngayon? Hindi. Dahil natutunan ko ng igalang ka. Kahit noon pa. Ngayon ko lang tinanggap yun. Hindi mo kailangan gawin yun sa harap ng lahat. Nakaya ko naman. Alam ko. Pero gusto ko marinig ng lahat na hindi na kita papayagang maaltratuhin ulit. Hindi habang nandito ako. Saglit na nagkaroon ng katahimikan. Marami pa akong iniisip tungkol sa iyo, Ivan. Sa mga nagawa mo noon. Sa mga salitang sinabi mo sa akin. Hindi ko mabuburang nakaraan, Arya. Pero handa ako itamang kasalukuyan. Huminga ng malalim si Arya. Hindi ko pa alam kung kaya kong pagkatiwalaan kang muli. Pero salamat. Sa ginawa mo kanina. Alam kong hindi madali para sa iyo yun. Para sa iyo, lahat ng bagay nagiging madali. Kahit mahirap. Nagkatinginan sila. Hindi romantiko, hindi rin galit. Isang sandaling puno ng pag-unawa na sa kabila ng lahat ay maaari silang muling magsimula. Samantala, habang kumakain ng ilang empleyado ay nagkakagulo at nagbubulungan. Grabe si Sir Ivan kanina. Ngayon ko lang siya nakita na ganun kay Ma'am Arya. Oo nga, parang ibang tao. Kinilabutan ako para siyang yung white knight ni Ma'am. Ay nako, may chismis na noon na type daw niya si Ma'am Arya. Kaya siguro ganun. Baka totoo talaga. Kasi kung galit ka talaga, hindi mo siya ipagtatanggol ng ganun sa harap ng mga investors. Ngiti-ngiti ang lahat, tuloy sa pagkain. Hindi nila alam, sa executive floor ay 2 tao rin ang pigil na pinipigil ang ngiti at tibok ng puso. Habang lumalalim ang gabi ay mas lalo ring lumalalim ang koneksyon ni na Arya at Ivan. Hindi lang sa mga proyekto nilang magkasama, kundi pati na rin sa mga hindi sinasadyang pag-uusap sa pagitan ng mga meeting, sa mga mata nilang madalas magtagpo, at sa mga simpleng kamustahan na tila ba may ibang ibig sabihin. Kinakabahan, sa conference room ng kanilang kumpanya ay nagkukumpulang mga empleyado. Maagang dumating si Ivan at inayos ang presentation. Dumating si Arya, eleganteng nakaputi at may hawak na tablet. Ma'am, Sir Ivan already handled the budget proposals. Arya glanced at Ivan who only nodded. Mula sa dating mayabang at mapagmataas, ngayon ay tahimik at mahinahon na siyang katuwang. Pagkatapos ng meeting ay naiwan silang 2 sa loob ng conference room. Tahimik. Si Ivan ang unang nagsalita. Thank you for trusting me with the presentation. Tahimik si Arya sandali. Tiningnan siya nito ng diretso sa mata. I'm still learning to trust, but you're helping me get there. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang kabaitang iyon. Dahil ba kay Ivan talaga o dahil gusto na rin niyang bumitaw sa bigat ng nakaraan? I'm not trying to fix the past, Arya. I just want to be better for the future. For you, if you let me. Napalunok si Arya. Hindi pa rin siya sanay sa ganoong mga pahayag. Sanay siyang kontrolado ang lahat, pero ang damdamin ay tila hindi niya kayang hawakan ngayon. Hindi umimik si Arya at tila alam na niya kung paano at saan patungo ang usapan. Alam kong hindi ko na mababawi yung mga panahon na pinapahiya kita. Sa harap ng team, sa mga meeting. Alam kong mali yun. And to be honest, hindi ko alam kung bakit ko ginawa yun. Maybe I was too full of myself. Or maybe natakot ako mas magaling pa ka sa akin. Bahagyang gumalaw ang mukha ni Arya pero hindi pa rin siya nagsalita. Si Ivan ang muling nagpatuloy.
Alam mo bang isa ka sa mga pinaka-dedicated kong empleyado noon? Palaging maaga, palaging may solusyon. Pero imbis na pasalamatan kita, ginawa kitang target. Parang kailangan kong patunayan na mas mataas ako. Kahit na deep down, alam kong ikaw ang mas karapat-dapat sa respeto ng lahat. Huminga ng malalim si Ivan. Hawak niyang likod ng upuan sa harap niya at parang humihingi ng tulong sa bigat ng mga salitang binibitawan niya. Nung umalis ka, nagbago ang takbo ng opisina. Walang nagsalita pero ramdam ko na wala ang puso ng team. At doon ko lang na-realize, ikaw yun. Tahimik si Arya pero ang mata niya ay naglalaban. Galit, sakit at isang bagay na hindi pa matukoy. Hindi ko inihiling na patawarin mo ako agad. Pero gusto kong malaman mo, pinagsisisihan ko ang lahat. At kung may paraan pa para kahit papaano itama ko yun gagawin ko. Tumayo si Arya ng marahan. Tiningnan niya si Ivan, diretso sa mata gaya ng dati. Totoong lahat ng sinabi mo. Pinahiya mo ko. Paulit-ulit. Ginawa mo kong invisible sa team na ako mismo ang tumulong buuin. Nagkatinginan sila. Walang umiwas. Pero natuto ako dahil doon. Natutunan kong ipaglaban ang sarili ko. Kaya salamat. Hindi sa sakit kundi sa leksyon. Si Ivan medyo nagulat sa sagot niya. Hindi ko alam kung anong meron ngayon pero hindi na ako yung dating empleyado mo. At kung may second chance man dito, gusto kong patas tayo. Nagtagal ang tingin nila sa isa't isa. Walang kasiguraduhan pero may linaw. Patas. I like that. At sa katahimikang bumalot muli sa conference room ay may isang bagay na nagsimulang mabuo. Hindi lang mula sa paghingi ng tawad, kundi mula sa pagtanggap. Tumayo si Arya ng diretso, saka muling tumingin kay Ivan. Mahinahon ang tinig niya pero buo. Let's forgive ourselves, Ivan. Hindi lang para sa nakaraan, kundi para sa sarili natin. Kasi sa totoo lang, ang tagal na nating pagod. Ang tagal na nating galit, pero ang kailangan natin ngayon ay kapayapaan. Napangiti si Ivan, hindi yung formal na ngiti na ginagamit niya sa boardroom, kundi yung totoo, magaan at parang bata. Para bang naalis ang bigat sa dibdib niya. Peace. Gusto ko yan. Ang tagal ko na rin gustong marinig yan mula sa'yo. Ngayon ay narinig mo na. Huwag mo nang sayangin. Nagkatawanan sila. Hindi pilit at hindi awkward. Bumalik si Arya sa kanyang opisina, dala ang mga salita ni Ivan. Binuksan niya ang drawer sa mesa. Kinuha ang isang lumang Polaroid photo. Siya, ang kanyang ama at ang kanyang ina. Masaya noon pero mabilis yung nawala nang ipagpalit sila ng kanyang ina sa ibang lalaki. Pinikit ni Arya ang mata. Hindi madaling kalimutan ng sakit, lalo kung ang sugat ay galing sa pamilya. Pero, maybe, just maybe, some wounds are meant to be healed with time or with a little help. Napalingon siya sa phone nang muli ito mag-vibrate. Dinner? No pressure. Just me trying. Nag-type siya ng sagot. Mahabang minuto bago niya pinindot ang send. Pick me up at 7. At sa unang pagkakataon, hindi bilang CEO kundi bilang Arya ang babaeng handang subukan ulit. Mula sa simpleng dinner invitation, naging mas madalas ang tawagan. Si Ivan ay hindi na nagpapakita ng yabang kundi consistency. Nagdadala ng kape sa opisina ni Arya tuwing umaga. Nagpapadala ng flowers just because. Minsan ay may mga handwritten notes na parang high schooler lang ang peg. At si Arya, kahit pilit na tinatago ang kilig ay hindi na makatanggi. Kasi ramdam niya, this time, iba na si Ivan. Iba na ang intensyon. Wala pa sa label ang lahat pero may simula na. At para kay Arya ay sapat na yon. Sa wakas ay hindi na siya CEO na kailangan maging matatag sa lahat ng oras. Sa harap ni Ivan ay isa na lang siyang babaeng muling natutong magtiwala. Ilang buwan na ang lumipas na effort, tiyaga at pasensya para sa panliligaw na ginagawa kay Arya. Tahimik ang opisina dahil gabi na. City lights shine through the glass windows. Nakatayo si Arya sa harap ng malaking salamin, hawak ang isang baso ng red wine. Nakapikit siya. Naka-off na ang lahat ng ilaw maliban sa lamp sa tabi ng couch. Biglang bumukas ang pinto at dumungaw si Ivan, hawak ang isang maliit na kahon. Hindi pa rin uuwi ang CEO? Kanina pa ako tapos. Nagpapalipas lang ng pagod. May dala ako. Kung chocolates man yan, magpapabook na ako ng gym membership. Pagak na natawa si Ivan at inabot ang kahon kay Arya.
Hindi. Mas magaan sa calories. Pabango. Custom made. Scent of Resilience. Inspired by a woman who went from assistant to queen. Kumunot ang noo ni Arya. Ikaw bang may paandar nito? Oo, nakiusap ako sa perfumer friend ko. Hindi ko alam kung magugustuhan mo pero gusto ko sanang maalala mo yung strength mo tuwing susuot mo yan. Kumuha ng wine si Arya na upo sa harap niya. Alam mo Ivan, ilang buwan na to. Flowers, coffee, pabango. Handa ka mag-drive mula Makati hanggang Batangas para lang sunduin ako. Pero hindi mo pa rin tinatanong yung pinaka-importanting tanong. Alam ko, kasi gusto ko kapag tinanong ko yun, sure na ako na hindi baka ang sagot mo. Matagal na ako nasaktan, Ivan. Hindi mo lang alam kung ilang gabi ako nagdududa kung kaya pa kitang pagkatiwalaan. Pero hindi rin ako bulag. Nakikita ko yung pagbabago mo. Ako rin. Nakikita ko na hindi na kita kaya makawala. Kahit na araw-araw mo pa akong haranahin ng silent treatment o sermonan sa board meeting, babalik at babalik ako. Kasi ikaw yung gusto kong piliin. Araw-araw. Tumawa ng mahina si Arya. Ayoko ng drama. Wala akong script pero kung papayagan mo ako. Pumantay ang tingin nila sa isa't isa. Arya del Rosario, pwede bang ako naman ngayon ang sumala sa'yo? Hindi lang sa opisina, kundi sa buhay mo. Ilang buwan simula nung tumayo ka sa harap ng boardroom para sa akin. Hindi ko makakalimutan yon. At siguro, tama ka. Tama saan? Tama ka nang hindi mo ako tinatanong noon pa. Kasi ngayon, hindi na baka ang sagot ko. Natigilan si Ivan, hinabol ang hininga. So... Ngayon ang tamang oras. Teka lang, kailangan ko marinig maayos. Yes, Ivan. Kinuha ni Arya ang kamay ni Ivan. Yes, tayo na. Fireworks still crackled in the sky. The rooftop glows with warm fairy lights. The noise from the party fades slightly in the background. Arya and Ivan stand off to the side, away from the crowd. Champagne in hand, Arya leans against the railing. Ivan stands beside her, smiling like a kid who just won a lifetime prize. So, totoo na to? May duda ka pa ba? Baka kasi nag-hallucinate lang ako dahil sa gamot ng sugat ko. Baka panaginip lang to. Umirap si Arya nangingiti-ngiti. Seryoso ako. Isa pa, kung panaginip to, sasapakin kita. Pagak na natawa si Ivan. Grabe ka talaga, boss. Kahit girlfriend na kita, hindi mo pa rin ako pinapalampas. Sinabi ko bang girlfriend mo na ako? Kinabahan bigla si Ivan. Akala ko ba, yes na yun? Yes na nga, pero gusto ko lang makita kung kakabahan ka pa rin. Confirming lang kung ikaw pa rin yung Ivan na nagmamahal sa akin araw-araw. Lumapit ng kaunti si Ivan. Walang araw na hindi, Arya. Ikaw lang, simula noon hanggang ngayon. At simula bukas, hindi na ako titigil ng papaparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal. I believe you, and I'm not afraid anymore. Sandaling katahimikan, silang dalawa lang sa mundo. Hawak ni Ivan ang basong champagne pero isa lang ang kanyang tinititigan. Si Arya. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang kamay sa likod ng palad ni Arya, hindi agad hinawakan, parang humihingi pa rin ng permiso. Si Arya ang unang kumapit. Hi girlfriend. Umiling si Arya at ngumiti. Hi boyfriend. Tahimik silang natawa, yung tipo ng tawa na hindi kailangan malakas, hindi kailangan marinig ng iba. Tawa na galing sa puso. Sa wakas ay narito na sila, hindi na kailangan magtago mula sa isa't isa. Hindi na kailangan suklian ng tanong ang nararamdaman. Ito na yun. Sa likod nila ay may mga kasamahan sa trabaho na masayang naghihiyawan, nag-aabang ng fireworks, isa-isang naglalabasan sa balcony. May ilan pang ang nag-picture taking, may kumakain pa ng chips, pero walang nakakaalam sa sikreto ni na Ivan at Arya. Wala pa. Gusto pa nilang sarilinin ito. Gusto pa nilang iukit ang sandaling ito sa alaala nila bago pa man malaman ng mundo na sila na. Tumahimik si Ivan. Tinitigan lang niya si Arya na nakasandal sa bakal ng rooftop. Ang ihip ng hangin ay banayad pero sapat para gumalaw ang ilang hibla ng buhok ni Arya. Maingat na itong inayos. Namumungay ang mga mata ni Ivan na nakatitig kay Arya. Alam mo ba kung bakit kita dinala dito noon?
Kasi gusto kong ipakita sa iyo na may mga bagay sa mundo na mas mataas pa sa tingin ng iba. At ikaw yun. Ikaw ang isa sa mga bagay na yun, Arya. Yung hindi nila nakita agad. Yung pilit ng tinatapakan, pinagdududahan. Pero para sa akin, simula pa lang, ikaw na talaga ang mas mataas, mas makulay, mas matatag. Sadyang nabulag lang ako ng galit noon. Napatingin si Arya sa kanya. Nangingilid ang luha sa mga mata pero hindi niya hinayaang bumagsak. Hinawakan lang niya ang braso ni Ivan at marahan pero matatag. At ngayon, nandito pa rin tayo. Pareho nating ipagpatuloy ang lahat. Tama na ang sakit na naramdaman natin noon. Kasama na. Ngayon, oo, kasama na. Sandaling natahimik muli. Sa langit ay pumutok ang unang batch ng fireworks, mga kulay pulang bituin na parabang sinasalubong ang panibagong kabanata nila. Tumama ang liwanag sa mga mukha nila at sa saglit na yun ay tila wala ng ibang tao sa paligid kunding silang dalawa lang. Hinugot ni Ivan ang isang maliit na papel mula sa bulsa niya. Medyo lukot pero ilang beses nang binasa at sinulat muli. Inabot niya yon kay Arya. Ano to? Pangako. Pangako? Basahin mo. Kinuha ni Arya ang papel. Hindi niya naitago ang ngiti habang binabasa ang sulat. Pero sinabayan siya ni Ivan, kaya napatigil si Arya at napatitig na lamang kay Ivan. Pangako ko na sa bawat pagdududa mo sa sarili mo, ako magiging unang pagpapaalala kung gaano kakalaga. Na sa bawat gising mo, hindi ka na mag-iisa. Na sa lahat ng pagkakataong mapagod ka, ako ang magiging pahinga mo. Na kahit anong taas pa ng lipad mo, nandito lang ako. Hindi para pigilan ka, kundi para saluhin ka sa kung sakaling mapagod ka. Tahimik si Arya, hawak pa rin ang papel, pero mas mahigpit na ngayon. Huminga siya ng malalim at pilit pinigilan ang pagbagsak ng luha. Pero hindi niya napigilan ang pangingilid noon. Alam mo bang, matagal ko nang hinihintay ito. Hindi lang yung mga salita mo, kundi yung paninindigan. Yung pag-iakap mo sa akin kahit ayaw ng mundo. Kahit ayaw nila sa atin. Ngayon, wala na akong pakialam sa kanila. Ang mahalaga ay ikaw. Arya, pangako ko, hindi na kita bibitawan. Hindi kita pagtatago. Hindi ka na mawawala sa akin. Kahit magulo? Kahit magulo. Kahit masakit. Kahit mahirap. Kahit ulit-ulitin ko pa yung mga insecurities ko? Kahit pa. Kasi bahagi ka nun. At mahal ko lahat ng bahagi mo. Napayuko si Arya. Hindi dahil sa iya, kundi dahil ramdam niya na ito na talaga. Wala nang tanong. Wala nang alinlangan. Itinaas ni Ivan ang isang kamay niya at hinawakan ang baba ni Arya sa kamarahang iniangat. Tumingin ka sa akin. Ginawa niya. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa mga sandaling yun ay nagtagpo rin ang mga puso nila. Mahal kita. At yun ang totoo. Yun ang paninindigan ko mula ngayon. Hindi man naging maganda ang simula pero kahit na tayo na, babawi pa rin ako. Sa background ay bumibilis ang fireworks, parang sumasabay sa tibok ng puso nila. Isang office mate ang sumigaw. Pero sina Ivan at Arya, walang ibang naririnig kundi ang isa't isa. Walang ibang mundo kundi ang mundong sila lang ang laman. Mahal din kita. At salamat kasi pinili mo ko. Kahit ilang beses kong tinulak ka palayo. Hindi mo ako tinulak. Inilayo ka lang ng takot mo. At ngayon, nalampasan na natin yun. Niyakap ni Arya si Ivan. Hindi mahigpit pero ramdam na ramdam yung klaseng yakap na hindi mo gustong matapos. Matagal silang nanatili sa ganoong posisyon. Wala silang pakialam kung may makakita, kung may magtanong, kung may mag-usisa. Hindi na importante ang sasabihin ng iba. Ang importante ay hawak nila ang isa't isa. Sa wakas, paglipas na ilang minuto ay kumala sila mula sa yakapan. Kumuha si Ivan ng 2 basong may alak sa mesa sa gilid. Inabot ang isa kay Arya. Para sa bagong simula. At sa mga luma nating sugat na ngayon na pagaling na. Nag-toast sila. Banayad lang ang pagtama ng baso. Wala nang kailangan pang sabihin. Sabay nilang ininom, sabay na tumingin sa kalangitan. Sa ilalim ng mga bituin at ilaw ay nakasandal si Arya sa balikat ni Ivan. Pinapanood ang lungsod na dati ay puno ng gulo para sa kanila. Pero ngayon ay tila naging saksi sa katahimikan ng pagmamahal na muling nagtagpo. Tahimik silang nagmasid, tila ba sinisilip ang hinaharap na hindi na magkahiwalay, hindi na palihim kundi magkasama.
At sa loob-loob ni Ivan, may isa pa siyang pangako. Hindi sinulat pero ramdam. Pangako kong hindi ka na muling mag-iiyak na mag-isa. Na sa bawat takot mo, may sasalo. Na sa bawat bukas, ako ang kaharap mo. At sa bawat gabi, ako ang tatawagin mong tahanan. Sa wakas, nahanap na nila ang tahanan sa isa't isa. Habang nakasandal si Arya sa balikat ni Ivan ay napapikit siya sandali. Tahimik lang. Pakiramdam niya ay wala na siyang ibang hihilingin pa. Pero may isang boses mula sa likod ang sumira ng katahimikan ng sandali. Uy! Teka lang! Arya? Napadilat si Arya. Napalingon si Ivan. Pareho silang napalingon sa grupo ng mga office mates sa likod nila. Lumapit din naman si James. Ano to? Ang sweet niyo ah. Sobrang close. Wait lang talaga. Kayo na no? Napakamot si Ivan sa batok. Ngumisi si Arya. Yung pilit itinatagong ngiti pero hindi makontrol. Surprise? Pagak namang natawa si Arya. Sorry kung hindi namin agad sinabi. Sorry? Alam mo bang 2 buwan na kami nagtatalo ni James kung may something sa inyo? Ako nga yung naniniwalang meron eh. FYI. Ako yung hindi sure kasi ang galing nyo magtago eh. As in, walang clue. Nag-uusap kasi kami ni Arya na gusto muna naming ikip sa amin lang para walang pressure, para sigurado kami. At ngayon, sigurado na kami. Napayakap si Ivan sa balikat ni Arya habang hawak pa rin ang baso. Hindi na niya inisip kung may makakakita. Hindi na niya kailangang magtago. Oh my gosh! Ang ganda niyo pala panoorin! Parang series sa Netflix! Kailan pa to? Dapat may alam kami ah. Asan ang tea? Pero ngayon lang namin pinayagan ng sarili naming maging masaya nang hindi kinakahiya. O siya, dahil dyan, selfie! Agad lumapit si Kat at James. May isa pang office mate na sumigaw ng, "Group pic tayo dito sa rooftop!" Parang isang instant celebration. Parang ang fireworks ay hindi lang para sa city kundi para sa kanilang dalawa. Habang nagpapapicture sila kasamang ibang office mates ay tiningnan ni Ivan si Arya. Napansin niyang mas maagaan ang ngiti nito. Wala na yung dati niyang takot. Wala na yung pag-aalinlangan sa mga mata. Pagkatapos ng ilang selfies at tawanan ay biglang may sumigaw. "Teka lang! Wait lang! Kiss daw!" "Ha? Hindi! Kat, grabe ka naman!" Isang beso lang oh. Ngumisi si Ivan kay Arya. Pwede? Nagkatinginan sila. Wala nang hiya at wala nang alinlangan. Tumango si Arya at sa harap ng mga sumisigaw ng, "Ay!" At finally! Hinalikan siya ni Ivan sa pisngi. Malambing, tahimik, pero sapat para mag-ingay ang buong rooftop. "Kayo na talaga! Sana all!" Tara na nga, naiinggit na ako. Habang pababa na ang iba ay naiwan muli sina Ivan at Arya sa taas. Ngayong alam na ng lahat ay mas gumaan ang pakiramdam. Wala nang kailangang itago. Humawak si Ivan sa kamay ni Arya. Totoo nga pala yung sabi nila. Ang mga sikreto, hindi habang buhay kayang itago. Pero ang pagmamahal, kapag totoo, hindi mo rin kayang ikubli habang buhay. Kaya simula ngayon, hindi na natin itatago. Oo, ikaw ang gusto kong makasama. Sa publiko man o sa tahimik lang na moment na ganito. Naglakad sila palapit sa gilid ulit ng rooftop. Sa baba ay unti-unti nang nauubos ang ilaw ng mga gusali. Sa langit ay mailan pang bituin. Sa wakas ay sila na, hindi lang sa pagitan nilang dalawa kundi sa mata na rin ng lahat. Pagkatapos ay bumaba na sila sa rooftop. Tahimik si Arya habang nasa loob ng sasakyan ni Ivan. Malamig ang hangin mula sa aircon pero mas malamig pa rin ang nararamdaman niya sa dibdib. Ilang beses na niyang sinubukang sabihin kay Ivan na wag na siyang ihatid pero nagpumilit pa ito. Naging masaya ang relasyon nilang dalawa. Minsan ay sweet sila sa office kaya naman maraming empleyado ang kinikilig sa kanila. Hanggang sa ilang buwan ang lumipas at handa na si Arya na harapin ang ina ni Ivan. Noon pa dapat siya ipapakilala pero hindi handa si Arya. Sa loob ng bahay ni Sandra ay tahimik ang buong paligid. Malinis, maaliwalas, may halimuyak ng bagong luto mula sa kusina. Lumabas si Sandra mula sa loob ng silid, dala ang 2 tasa ng tsaa. Nang magtagpo ang mga mata nila ni Arya ay ramdam ni Arya ang pagkabigla sa mukha ng babae. Tumigil si Sandra sa paglalakad at natulala. "Ikaw!" Ma, si Arya. Siya po ang girlfriend ko. Hindi agad nakakilo si Sandra.
Nanatili itong tahimik, waring may mga alaala siyang gustong itaboy pero bumabalik sa kanyang harapan. Nanginginig ang kamay niya habang dahan-dahang inilapag ang tasa sa mesa. Anak siya ni Leticia, hindi ba? Tumango si Arya, agad na tumayo at bahagyang yumuko. Opo, ako po si Arya. Anak po ako ni Leticia, pero hindi po ako narito para ipamukha ang kahapon. Nandito po ako para magpakumbaba. Natahimik si Sandra, ramdam ang bigat ng hangin sa pagitan nila. Si Ivan, bagamat hawak pa rin ang kamay ni Arya, ay seryosong nakatingin sa kanyang ina. Ma, hindi si Arya ang may kasalanan. Hindi siyang nanakit sa'yo. At hindi niya kasalanan kung sino naging nanay niya. Mahirap man tanggapin pero mahal na mahal ko siya. Narito na po siya kagaya ng nais mo noon. Naglakad si Sandra palapit kay Arya. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Ngunit imbis na galit, ay luha ang unang bumagsak sa kanyang pisngi. Hindi ko akalaing haharap ka sa akin na kaya mong tumayo rito sa harap ko. Umiling si Arya habang pinipigilang umiyak. Araw-araw ko pong dala ang pangalan ng nanay ko. Hindi ko po siya ipinagmamalaki sa lahat ng bagay. Pero naniniwala po akong bawat tao ay may karapatang itama ang pagkakamali. Kahit hindi niya kasalanan. At gusto ko pong simulan yon sa inyo. Alam mo bang, ilang taon akong galit sa mundo. Galit sa asawa kong pinagpalit ako. Galit sa babae naging dahilan ng pagkasira ng pamilya namin. Galit akong hanggang kalimutan ko na kung paano magmahal. Napaluhan na rin si Ivan. Hindi niya inaasahang magkakaroon ng ganitong katahimikan, ngunit masinsinang tagpo sa pagitan ng dalawang pinakamamahal niyang babae sa buhay niya. Ma, matagal na pong wala si Papa. At matagal na rin po tayo nagdudusa sa iniwang sugat niya. Hindi po ba oras na para hayaan na natin sila maghilom? Napangiti si Sandra sa sinabi ng anak. Pigil naman ang hikbi ni Arya. Kung papayagan niyo po ako, gusto ko po kayo makilala. Hindi bilang dating asawa ng lalaking minahal ng nanay ko, kundi bilang ina ng lalaking mahal ko. Tumulo ang luha ni Sandra sabay yakap kay Arya. Isang yakap na mahigpit, puno ng emosyong matagal na niyang kinikimkim. Patawad anak. Patawad sa mga salita kung hindi ko naman nasabi ng harapan pero nasambit ko sa galit. Patawad din sa nagawa ng anak ko. Pero anak, tanggap na tanggap kita. Huwag ka mag-alala. Ako po ang dapat humingi ng tawad. Sa ngalan ng mama ko at ng kasalanang hindi niya nagawang itama habang nabubuhay pa siya. Pero sana po, mabigyan natin ng panibagong simula ang kwento natin. Makalipas ang ilang oras, nag-iba ang ihip ng hangin sa loob ng bahay ni Sandra. Naging mas magaan ang bawat tawa, bawat kwento, bawat pagtanaw sa nakaraan. Pinainit ni Sandra ang luto niyang tinola habang si Arya ay tumutulong sa paghahanda ng mesa. Si Ivan ay tinititigan lang silang dalawa. Hindi niya akalaing aabot sila sa puntong ito. Ang puntong hindi na kailang itago ang relasyon at higit pa ay ang puntong natuto silang patawarin ng isa't isa. Ito pala ang tunay na simula. Sabi ni Ivan habang nakangiti siya. Sa labas ng bahay, habang inaayos ni Ivan ang sasakyan para ihatid si Arya pa uwi ay nilapitan siya ng ina. Ivan? Ma. Salamat dahil ipinaglaban mo siya. Agit-higit pa ron. Salamat dahil hindi mo hinayaang kainin ka ng galit na minsan kong itinuro sa'yo. Salamat din po ma. Dahil pinili mong mahalin siya gaya ng pagmamahal ko sa kanya. Mahirap kalimutan ng kahapon. Pero mas mahirap mabuhay kung ayaw mong yakapin ang bukas. Kaya anak, kung siya ang bukas mo, yakapin mo ng buo. Sa sasakyan pa uwi, tahimik lang si Arya na nakatanaw sa bintana. Pero ramdam ni Ivan ang ngiti sa kanyang labi. Kumusta ka? Mas magaan, parang nakahinga ang puso ko. Kasi hindi ka lang pinatawad. Tinanggap ka rin. Oo, at salamat dahil hindi mo ko iniwanan sa gitna ng lahat ng to. Ikaw nga, hindi sumuko eh. Ako lang sumama sa'yo. Habang binabaybay nila ang kalsadang madilim na, may ilaw sa bawat sulok na dumaraan, parang simbolo ng bagong simula, ng pag-asa, ng pamilyang maaaring buuin muli, hindi batay sa nakaraan, kundi sa pagmamahal na kayang baguhin ang lahat. Isang taon nang makalipas matapos ang lahat ng nangyari ay natutong patawarin ni Arya at Ivan ng isa't isa, at ngayon ay magkasama sila upang abutin ng tagumpay. Ibinigay nila ni Arya ang pagiging CEO kay Ivan dahil kay Ivan naman talaga ito simula pa lang.
Dinalaw din nila ang mga magulang ni Arya at ang lolo nito. Tahimik ang gabi. Nasa rooftop muli si Arya, suot ang simpleng kulay gatas na bestida habang pinapanood ang mga bituin sa langit. Ramdam pa rin niya ang lamig ng hangin pero ngayong gabi ay parang ibang lamig ito. Hindi takot, hindi kaba kundi panatag. Tumunog ang elevator. Lumingon siya at nakita si Ivan. Nakapolo lamang, kulay navy blue at may hawak na maliit na kahon sa likod ng kanyang likuran. May bahagyang pawis sa noo pero may ngiti sa mga labi. Oh, bakit parang ikaw naman ngayon ang kinakabahan? Baka kasi ikaw ang dahilan. Naglakad si Ivan palapit sa kanya. At tulad ng unang beses na dinala niya si Arya sa rooftop na yon, ay tumayo silang magkatabi sa harap ng railings. Tanaw ang syudad sa ibaba. Kumukuti-kutitap sa dilim na parabang sinasabayan ng tibok ng kanilang puso. Naalala mo ba nung una kitang dinala dito? Oo, sabi mo gusto mong ipakita sa akin yung mga bagay na mas mataas pa sa tingin ng iba. Tama. At isa pa ron, ay ang pagmamahal ko sa'yo. Napalingon si Arya. Hindi siya sanay sa mga biglaang linya ni Ivan. Minsan ay suplado ito, tahimik, pero sa mga ganitong gabi ay nagiging tapat ang puso niya. Arya, pagkatapos ng lahat, ng lamat sa mga pamilya natin, ng mga sugat na pilit natin ginamot, ng mga iyak at tapang at panahimik, ikaw pa rin ang pinili ko. Dahan-dahan siyang lumuhod. Nanlaki ang mga mata ni Arya. Napaatras siya ng bahagya, hindi dahil sa takot kundi sa gulat at sa bilis ng pintig ng kanyang puso. Ivan? Bumukas ang kahon. Nandun ang isang simpleng singsing. Walang labis, walang kulang, pero sapat para sa isang panghabang buhay na pangako. Gusto kong ituloy ang kwento natin, Arya. Hindi na bilang ikaw at ako, kundi bilang tayo. Sa bawat umaga, sa bawat gabi, kahit sa gitna ng katahimikan o gulo, gusto kong ikaw ang kasama ko. Napaluha si Arya. Pakakasalan mo ba ako? Ilang sandali pa ang lumipas na tila isang buong buhay. Nanginginig ang kamay ni Arya habang tinatakpan ang bibig niya. Hindi niya alam kung iiyak ba siya, tatawa o sisigaw, pero sa puso niya ay malinaw ang sagot. Oo, Ivan, oo. Tumayo si Ivan at sinuksok ang singsing sa daliri ni Arya. Sa kanya ito niyakap ng mahigpit, parang ayaw na niyang pakawalan. Akala ko hindi na natin mararating to. Humihikbi si Arya habang yakap si Ivan. Dahil hindi to dumarating sa mga sumusuko. O sa mga natatakot sa kahapon. Kaya nga, harapin na natin ang bukas. Kasama ang bawat alaala. Mabuti man o masakit. Hindi ko pinapangakong perpekto ang mga darating na araw, Arya. Pero pinapangako ko, sa bawat gulo, ako ang kakampi mo. Sa bawat luha, akong unang pupunas. Sa bawat tahimik na gabi, ako ang makikinig. Hindi lang bilang asawa, kundi bilang taong pipili sa'yo araw-araw. Humihikbing na pangiti si Arya. At ako, ipinapangako ko na hindi ko hayang mawala sa puso ko ang lahat ng dahilan kung bakit kita minahal. Kapag napagod ka, akong pahinga mo. Kapag nalito ka, ako ang tatahimik sa tabi mo hanggang sa bumalik ang lakas mo. Hindi ako perpekto, Ivan. Pero sa bawat araw, magpapakatotoo ko sa pagmamahal ko sa'yo. Hindi ko kailangan ng perpekto. Ang kailangan ko, ikaw. Sa lahat ng anyo mo, malungkot, masaya, tahimik, galit. Ang mahalaga, ikaw pa rin. Kaya kahit anong mangyari, pangako, hindi kita iiwan. Kahit magbago ang mundo, mananatili ako sa'yo. At ako, ikaw lang. Sa simula, sa gitna, at sa dulo ng lahat. Sabay nilang sinabi. Ito ang pangako ko sa'yo. Sa'yo. Sa atin. Habang buhay. Habang yakap pa rin ang isa't isa, biglang may maliit na fireworks na sumabog sa kalangitan. Hindi ito grand display, pero sapat na para liwanagin ang gabi. At si liwanag na yon ay nakita ni Arya ang kinabukasang matagal niyang inakalang hindi darating. Ilang buwan matapos ang proposal ay isang simpleng kasalang naganap sa tabing dagat. Naroon si Sandra na nakabistida ng ivory white, umiiyak habang pinagmamasdan ng anak na naghihintay sa altar. Sa gitna ng seremonya ay may maliit na upuang walang nakaupo. Nandoon ang litrato ng nanay ni Arya, si Leticia bilang pagpupugay. Ang mga sugat ng kahapon ay hindi na tinatago, hindi rin kinakalimutan. Pero ngayon ay bahagi na lamang sila ng isang kwentong mas pinili ang pag-ibig kesa sa galit.
Ang kwento ni na Arya at Ivan isang paalala na ang mga sugat ng nakaraan, gaano man kalalim ay hindi dapat maging dahilan upang sirain ang kinabukasan ng ibang tao. Minsan, ang galit na matagal ng kinimkim ay nagiging dahilan ng pagkabulag sa katotohanan at sa prosesong iyon, may mga taong nasasaktan ng walang kasalanan. Ipinapakita rin ng kwento ang kahalagahan ng pagbangon, paghilom at pagpapatawad, hindi lamang para sa kapwa kundi para sa sarili. Si Arya na minsang pinagsarahan ng mundo ay piniling tahimik na lumayo at palakasin ang sarili sa halip na gumanti. Sa kanyang pagbabalik, dala niya ang karunungan, kabutihan at tapang na hindi matutumbasan ng posisyon o kapangyarihan. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa posisyon o yaman, kundi sa kung paano natin pinipili ang kabutihan sa kabila ng pait at sakit. At sa huli, ang pag-ibig ay makakahanap ng paraan kung ang dalawang pusong nasaktan ay handang maghilom at magpatawad. Sa bawat pagkasira, may pagkakataon para muling mabuo. At minsan, ang pinakamasakit na simula ay nagiging daan tungo sa pinakamagandang wakas. At dito na po nagtatapos ang kwento natin para sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dito po sa Siren Radio. Muli, ako po si Miss Demi. Hanggang sa muli nating kwento. Maraming salamat!